Mateo, ang henyo. Credit to the author. 124 hanggang 32. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tiningnan ni Sandra ang medicinal pill sa mga kamay ni Mateo. Isang mabahong amoy ang umalangaw-ngaw. Hindi niya napigil ang kurutin ang kanyang ilong at itulak palayo ang kamay ni Mateo, habang nakasimangot na nagtanong, anong medicinal pill ito? Ang bango. Tier 2 breath concealing pill. Hindi kayang matukoy ng mga tier 3 demonic beast at sa ibaba ang ating aura. Makakatipid tayo nito ng maraming problema, paliwanag ni Mateo. Paulit-ulit na umiling si Sandra at sinabing, ayoko, ang baho. Kainin mo na lang kung gusto mo. Ngumiti si Mateo at hindi na ipinilit. Nilunok niya ang isa at itinago ang isa pa. Sa ngayon, nakapasok na ang dalawa sa hangganan ng Endless Forest at hindi nagtagal ay huminto sila. Dumiretso sila sa mas malalim na lugar. Hoy, saang lugar tayo pupunta? Tanong ni Sandra mula sa likuran. Pupunta muna ako sa Crimson Summit Ridge, sagot ni Mateo nang hindi man lang lumilingon. Crimson Summit Ridge. Galit ka ba? Iyan ang tirahan ng Long Arm Stone Ape. Mayroong hindi bababa sa 10,000 Long Arm Stone Ape. Maaaring mayroon pang ang tier 3 Ape King. Hahanapin mo ba ang kamatayan? Gulat na bulalas ni Sandra. Si Long Arm Stone Ape ay isang tier 2 demonic beast. Kapag napalibutan na siya ng isang grupo ng mga Long Arm Stone Ape, halos tiyak na siyang mamamatay. Umalis ka kung gusto mo. Hindi rin kita pinilit na sumama. Kanina, para lang tulungan ka sa sitwasyon mo. Sa tingin mo ba talaga umaasa ako na paprotektahan mo ako? Walang itinanggi si Mateo kay Sandra. Nagalit si Sandra nang marinig niya ito. Mateo, sino ka ba sa akala mo? Kahit maliit ka lang ay hindi kayang magdala ng sapatos para sa binibining ito. Hindi ba't one way lang naman ang ruta papunta sa impyerno kung pupunta ka sa Crimson Summit Ridge? Napakaganda, huwag kang magpasikat. Ayokong magdala ng sapatos para sa'yo. Isa pa, hindi porket malakas ka, siguradong magiging maayos ka. Hindi kasing lakas ng sayo ang lakas ko, pero hindi rin ako gagawa ng kahit ano para lang mamatay ng walang kabuluhan. Naiintindihan mo ba? Ikaw. Hindi na ako aalis. Gusto kong makita kung paano ka lalabas mula sa Crimson Summit Ridge. Galit na pinapadyak ni Sandra ang kanyang mga paa at saka tumigil. Hindi pa rin lumingon si Mateo. Patuloy siyang sumulong nang may sigla ng walang kahit kaunting balak na huminto. Matagal nang nagkasama sina Sandra at Mateo. Medyo naiintindihan na nila ang ugali at personalidad ng kalaban. Kahit pa man ito ay ang laking labanan ng buhay at kamatayan kay Tyson o ang paghamon sa Nine Heavens Road kalaunan, hindi kailanman gumawa si Mateo ng anumang bagay na hindi niya pinagkakatiwalaan. At kahit hindi kahanga-hanga ang lakas nitong si Mateo, hindi mauubos ang iba't ibang kakayahan niya. Hindi pa niya ito nakitang magdusa ng pagkatalo. Hindi naman sa ngayon niya lang nakitang nasa alanganin si Mateo. Ang tanging pagkakataon na nakita niya iyon ay tila mula sa mga kamay nito. Muntik na siyang mawala ng buhay dahil sa espadang iyon. Nang makita ang figure ni Mateo na malapit nang mawala sa kanyang paningin, nagngingit-ngit si Sandra, pinapadyak ang kanyang mga paa, at ipinakita ang kanyang teknik sa paggalaw para makahabol. Hindi talaga marunong magpaapekto ang lalaking ito sa mga babae. Napakatanga. Pinapatay niya ang galit sa prinsesang ito. Paus na sabi ni Sandra. Hindi mabilis ang takbo ni Mateo. Sa isang kisap mata, nahabol siya ni Sandra. Hindi na hinintay pang magsalita si Mateo, galit na sinabi ni Sandra, huwag mo nang masyadong isipin yan, Mateo. Ayoko lang mapagalitan ni Tia pagbalik ko, kaya patuloy kitang pinoprotektahan. Kapag namatay ka sa Endless Forest, tiyak na hindi niya ako patatawarin pagbalik ko. Nakatalikod si Mateo kay Sandra habang nakangiti at nanatiling tahimik. Kung kaya niya lang, natural lang na ayaw din ni Mateo na pumunta sa Crimson Summit Ridge. Pero isa sa mga pangunahing sangkap ng esensyang pill, ang Crimson Soulgrass, ay nagkataong tumutubo sa tirahan ng mga Long Arm Stone Ape. Wala siyang ibang magawa kundi ang pumunta. Ang Long Arm Stone Ape ay isang malademonyong sosyal na halimaw. Bukod pa rito, napakalakas ng kanilang lakas.
Kahit ang mga martial artist ng Crystal Formation Realm ay hindi nang ahas na makialam ng malaya. Hindi nakakapagtaka na ganoon kalaki ang reaksyon ni Sandra. Pagkalipas ng 4 na oras, sa loob ng isang masukal na kagubatan, isang mahina at magandang figure ang biglang nagsword at pinatay ang isang demonic beast sa tapat niya. Bumagsak sa lupa ang magandang figure na hinihingal at tumutulo ang mabangong pawis nito. Ito na ang pangatlong tier 2 demonic beast na napatay ni Sandra. Bukod sa mga tier 2 beast na ito, nakapatay pa siya ng hindi bababa sa 10 tier 1 demonic beast. Matapos mapatay ang mga demonyong halimaw, natural na napakalaki ng konsumo ng enerhiya ni Sandra. Habang nasa gilid, nanatiling kalmado si Mateo habang nakatingin kay Sandra na tumutulo ang mabangong pawis ng walang kahit kaunting balak na lumapit at tumulong. Mayroon ka pa bang pagkatao, Mateo? Pumunta ako para tulungan ka, pero matagal ka nang nakatayo lang dito. Kasalukuyang hinihiling ni Sandra na sana ay mahati niya si Mateo gamit ang isang espada. Kung tungkol naman sa espada ni Sandra, hindi masyadong nag-alala si Mateo. Kahit hindi siya ang katapat ni Sandra sa ngayon, hindi na posible para kay Sandra na subukang patayin siya gamit ang isang espada tulad noong nakaraan. Mahal kong binibini, ikaw ang marangal at ayaw kumain ng breath-canceling pill. Ngayon, sinisisi mo ako sa pag-akit ng mga demonic beast. Marami akong gustong puntahan, paano ako magkakaroon ng lakas para mag-aksaya ng oras sa daan ganito? Huwag na nating pag-usapan kung makakasalubong mo ba ang mga makapangyarihang demonic beast kung mag-aagawan ka o hindi, ang pagod lang ang magpapapagod sa iyo, pagalit na sabi ni Mateo. Ang Endless Forest ay napakalawak. Ang layo ng Crimson Summit Ridge mula sa mga hangganan ay 1,000 milya. Para sa mga taong martial artist, isa na itong napakalalim na lugar. Kahit na may mapa si Mateo ng mga panlabas na rehiyon ng Endless Forest at kaya niyang lumihis para maiwasan ang ilang mga mapanganib na zona, matagal pa rin itong aabutin. Kaya niyang magantala, pero hindi kaya ni Laika. Kaya tuwid na linya lang ang kaya niyang lockerin. Ang pag-inom ng breath-canceling pill ay maaaring makabawa sa problema hanggang sa limitasyon. Ngunit tumanggi si Sandra na kainin ito. Alam din ni Mateo ang ugali ni Sandra. Walang silbi ang pagpapayo sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pagpapahirap na kanyang dinanas ay sa kanya mababago ang kanyang isip. Tunay nga, ngayong sinabi iyon ni Mateo, biglang nagkaroon ng revelasyon si Sandra. Hindi nakakapagtaka na sa daan, hindi inatake ng mga demonyong halimaw si Mateo at mabilis lang na sumugod papunta sa kanya na parang hindi nila nakita si Mateo. Kaya ito pala talaga ang dahilan. Alam ni Sandra ang mga pamantayan ng alchemy ni Mateo, kaya natural lang na hindi niya pagdududahan ang mga gamot nito. Sa tuwing naiisip niya ang hindi matiis na amoy na iyon, lumalayo lang si Sandra. Nang makitang nagbago ang ekspresyon ni Sandra ng ilang beses, muling kinuha ni Mateo ang medicinal pill at sinabing, Senior Apprentice Sister, kung plano mong sumunod sa akin, lunukan mo lang itong medicinal pill ng isang hininga. Kung hindi, dito lang tayo maghihiwalay. Alam mo rin na pumunta ako sa Endless Forest ngayon dahil sa mahahalagang bagay. Napakahalaga ng oras. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, magiging pasanin mo lang ako. Kahit ayaw niya talagang aminin, gaya nga ng sinabi ni Mateo. Magiging pabigat lang siya kay Mateo kung magpapatuloy ito. Si Sandra ay labis na mapagkompetensya. Hindi niya matanggap ang katotohanan na siya ay nagiging isang bagahe na kailangang dalhin kahit saan. Habang iniisip ang tungkol dito, inabot ni Sandra ang medicinal pill sa kamay ni Mateo, at nilunok ito ng nakapikit. Pumasok ang tableta sa bibig niya, at napagtanto ni Sandra na hindi pala ito kasing pangit ng inaakala niya. Sa katunayan, may dala itong bahagyang bango sa bibig na umaapaw sa buong katawan niya. Nang makita ang ngiti ni Mateo na parang nagtagumpay ang kanyang plano, biglang sumiklab ang galit ni Sandra. Itinutok niya ang kanyang espada kay Mateo at galit na sinabi, sinasadya mo ba akong pagtawanan? Papatayin kita. Nagmadaling umiwas si Mateo at tumawa ng malakas. Mahal kong ginang, kaya mo bang maging makatuwiran? Sa tingin mo ba kung sasabihin ko sa iyo mula pa sa simula, maniniwala ka? Natigilan si Sandra nang marinig iyon. Totoo nga ang sinabi ni Mateo. Alam na alam ng bawat isa ang kanilang ugali. Kahit ipaliwanag pa ni Mateo kung gaano kasarap ang medicinal pill na iyon sa simula pa lang, imposibleng hindi niya ito kakainin.
125. Inubos ni Sandra ang breath-canceling pill. Walang panliligalig mula sa mga demonic beast habang naglalakbay, kaya naman tumaas ng malaki ang bilis ng pagsulong ng dalawa. Pagkatapos ng kahating araw, halos kalahati na ng biyahe ang nilakad ng dalawang tao. Ngunit biglang huminto si Mateo. Bakit hindi ka naglalakad? Tanong ni Sandra. May magagandang bagay. Pagkatapos, kumari pa ng takbo si Mateo at nakarating sa harap ng isang kuweba. Si Sandra ay naging mausisa rin habang sumasabay siya. Magtatanong na sana ulit si Sandra nang sumenya si Mateo gamit ang kanyang kamay na manahimik. Ibinahagi niya ang kanyang boses, dapat mayroong isang uri ng halaman sa kuweba na ito na tinatawag na good wallflower. Gayunpaman, ang bulaklak na ito ay may mga iron paw flying bear na nagbabantay dito. Naguguluhan na tanong ni Sandra, bakit mo na naman alam? Isa. Ang ilang mahahalagang halaman ay hindi lamang may mga kaugnay na hayop kundi mayroon ding mga kaugnay na halaman. Ang kahabaan ng kagubatan ng asul na sandalwood na ito ay ang kasamang halaman ng bulaklak na goodwall. Ang asul na sandalwood ay maaaring maglabas ng isang uri ng likido sa lupa, at ang likidong ito ay tiyak na sustansya ng bulaklak na goodwall. Paliwanag ni Mateo. Natulala si Sandra nang marinig ang paliwanag ni Mateo. Pakiramdam niya ay sadyang nakakaalam at makapangyarihan si Mateo. Sa kanyang pagdaanan lamang sa isang kahabaan ng kagubatan ng asul na sandalwood ay natuklasan na niya ang napakabihirang bulaklak na goodwall. Bilang isang alchemist, natural lamang na narinig ni Sandra ang tungkol sa goodwall flower. Ito ay isang napakabihirang tier 2 medicinal herb. Maliban na lang sa hindi detalyadong inilarawan ng herbal essentials ang bulaklak ng goodwall. Maliwanag na ang autor na si Li Shizhen mismo ay hindi malinaw ang pinagmulan at gamit ng bulaklak na ito. Isang bagay na hindi man lang maintindihan ng isang alchemy sovereign, ngunit kayang isa-isahin ito ni Mateo na parang kayamanan ng kanyang pamilya. Anong klaseng nilalang na sumusuway sa langit ang bearong nasa likod niya? Hindi pinapansin ang bearong iyon, si Mateo mismo ay 15 taong gulang pa lamang. Anong klaseng henyo ang kayang matuto ng ganito karaming bagay gayong sila ay 15 taong gulang? Gayunpaman, itatago lamang ni Sandra ang kanyang pagkamangha. Mapagmataas ang kanyang bibig, at sinabi niya, marami kang alam, no? Maya-maya, kung hindi natin mahanap ang mga good wallflowers na ito, tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Ngumiti si Mateo at hindi nagpaliwanag. Ibinaling niya ang boses sa kanya, mamaya, akitin mo ang iron paw flying bear palayo. Pupunta ako at kukunin ang halamang gamot. Agad na sumimangot si Sandra nang marinig iyon at nakalimutan pa niyang ipahayag ang kanyang boses ng galit na sumagot, nagkakamali ka ba, Mateo? Malaki ka na pero patuloy mo pa ring pinapagawa sa mga babae ang mga mapanganib na bagay. Umalis ka kung gusto mo, hindi ako sasama. Tumingin si Mateo ng inosenteng-inosente at sinabing, pumunta ka para protektahan ako, senior apprentice sister. Kaya mo ba akong panooring mamatay? Ang iron paw flying bear ay isang tier 2 demonic beast na may napakabilis at napakalakas na antas. Kung aalis ako, katumbas na iyon ang pagwawaksi ng buhay ko. Wala akong pakialam. Kahit ano paman, hindi ako sasama. Naging matindi ang pagiging di makasarili ni Sandra. Umungol. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw. Ang pagtatalo ng dalawa ay ikinagulat ng iron paw flying bear na nasa loob ng kuweba. Isang napakalaking figure ang unti-unting lumitaw mula sa madilim na kuweba na puno ng balahibo ang katawan. Isa itong nasa hustong gulang na iron paw flying bear. Naku, na-alerto na natin ang iron paw flying bear. Bilasan mo ang pagtakbo. Sigaw ni Sandra at tumalikod para tumakbo palayo. Pagkatapos tumakbo ng ilang hakbang, biglang napagtanto ni Sandra na may mali. Paglingon niya, nalaman niyang hindi man lang gumalaw si Mateo. Bakit ka nakatayo dyan nang walang hiya, Mateo? Dali, tumakbo ka. Hindi tayo kayang tapatan ng iron paw flying bear. Sigaw ni Sandra. Ang mga iron paw flying bear ay may matinding init ng ulo. Nang makitang nakatayo roon si Mateo nang hindi gumagalaw, mabilis siyang natuon sa kanyang pansin. Swoosh! Muling umungal ang iron paw flying bear at sumugod kay Mateo ng kasing bilis ng kidlat. Pero nanatiling hindi gumagalaw si Mateo na parang takot na takot. Hindi inaasahan ni Sandra na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Napakalakas ng atake ng iron paw flying bear.
Kung ang palad nito ay lumapag ng buo, paano makakaligtas si Mateo? Kahit mahilig makipagtalo si Sandra kay Mateo, hindi ibig sabihin noon na kaya niyang panooring mamatay ng ganoon si Mateo. Sa isang kisap mata, ang Iron Paw Flying Bear ay nakalampas na ng ilang dosenang metro. Ang napakalaking paa ng oso na iyon ay tumama na kay Mateo. Nagngingit-ngit si Sandra at sumugod patungo kay Mateo gamit ang kanyang movement technique ng buong lakas. Ding! Ang espada ni na Iron Paw Flying Bear at Sandra ay nagkaroon ng malapitang pagdikit at talagang nagpakawala ng matinding tunog ng pagkamot ng metal na may kasamang mga kislap. Naalis ang paa ng oso ng Iron Paw Flying Bear, ngunit umatras si Sandra ng ilang hakbang ng sunod-sunod. Isang pag-agos ng dugo ang bumalot sa kanyang dibdib. Ang pangalang Iron Paw ng Iron Paw Flying Bear ay nararapat lamang. Ang lakas ng isang pares ng mga paa ng oso ay maihahambing sa mga mahiwagang artifact. Ang espada ni Sandra ay natural na isang pambihirang high-rank magic artifact. Ngunit hindi talaga ito kayang mag-iwan ng anumang pinsala sa paa ng oso. Sa sandaling iyon, lumingon si Mateo upang tingnan si Sandra. Ngumiti siya at sinabing, "Maraming salamat sa Senior Apprentice Sister Taylor sa pagliligtas sa akin. Dahil magkapareha na kayo, kailangan kitang abalahin para maakit ito palayo. Ikaw. Ginamit mo pa talaga ako." Galit na galit si Sandra. Ngayon lang siya nag-react nang lokohin siya ni Mateo. Hindi nagawang umiwas ni Mateo, ngunit sinadya niyang hindi umiwas para lang hintayin itong bumalik at iligtas siya. Malinaw na hindi ito ang tamang oras para mag-usap. Dumating na sa harap nila ang Iron Paw Flying Bear. Walang silbi ang kagustuhang tumakas ngayon. Dahil pinangalanan itong Iron Paw Flying Bear, makikitang malaki ito ngunit hindi malamaya. Napakabilis ng galaw nito. Tila galit na galit ang Iron Paw Flying Bear. Muling umungol ito ngunit hindi pinansin si Mateo at sumugod patungo kay Sandra. Sumulyap si Sandra kay Mateo ng malamig at sinabing, "Ako na ang bahala sa'yo mamaya." Humph! Pagkatapos, dinala ni Sandra ang kanyang espada at tumalikod, at mabilis na tumakbo palayo. Humagalpak ng tawa si Mateo at sumigaw sa likod ni Sandra, "Mag-ingat ka, Senior Apprentice Sister Taylor." Pagkatapos noon, naglakad si Mateo papunta sa kuweba ng hindi nagmamadali. Napakalaki ng pangangatawan ng Iron Paw Flying Bear. Ang kuweba na pinili nito ay natural na napakaluwag. Hindi malalim ang kuweba. Pumasok si Mateo sa kuweba at mabilis na natagpuan ang bulaklak na goodwall. Sa katunayan, mayroong ilang daang tangkay sa kabuuan. Haha! Gamit ang mga goodwall flowers na ito, kaya kung alagaan ang kahit ilang daang Crystal Formation Realm powerhouses. Ang luho. Hindi rin inaasahan ni Mateo na ang kuweba na ito ay may napakaraming goodwall flowers sa loob. Ang dahilan kung bakit ayaw sumuko ni Mateo sa mga goodwall flowers na ito ay pangunahin dahil sa pangakong ginawa niya kay Oliver dati. Noon, may mga hula si Rosie. Pero hindi niya inakalang kaya ni Mateo na tuparin ang pangakong iyon ng ganoon kabilis. Ang malaking red jalong gustong ibigay ni Mateo kay Oliver noon ay ang tulungan siyang makapasok sa Crystal Formation Realm. Huwag mong tingnan kung gaano kaliit ang layo ng 9th level Spirit Condensation Realm sa Crystal Formation Realm. Napakalapit lang ng maliit na bahaging iyon, pero magkaiba ang mga ito. Para sa karamihan ng mga martial artist ng Spirit Condensation Realm, ang dulo ng kanilang martial path ay ang pinakamataas na antas ng 9th level Spirit Condensation Realm. Ang pagtawid sa Crystal Formation Realm ay parang 1,000 sundalo at 10,000 kabayo na tumatawid sa iisang tulay na gawa sa troso. Napakahirap nito. Kailangang malaman ng isa na mahigit 12 taon na ang nakalipas mula nang mastok si Luban sa half-step Crystal Formation Realm. Gayunpaman, hindi niya nagawang gawin iyon. May isip ang hirap ng pagpasok sa Crystal Formation Realm. Ayon sa maobserbasyon ni Mateo, may pag-asa si Oliver na makarating sa Crystal Formation Realm. Mahirap lang matukoy ang oras. Sa tulong niya, kayang paikliin ni Oliver ang hakbang na ito nang hindi bababa sa 30 taon. Natural lang nagagamit si Mateo ng mga medicinal pills para tulungan si Oliver. Ang medicinal pill na tutulong sa mga martial artist na makaabot sa Crystal Formation Realm ay tinatawag na Crystal Formation Pill. Ang isang ordinaryong high-grade Crystal Formation Pill ay kayang magpataas ng success rate ng condensing crystal ng 30%.
Sa pamantayan ni Mateo, basta't makaabot siya sa Crystal Formation Realm, natural na hindi lang iyon. At ang isang good wallflower ay isa sa mga pangunahing sangkap para sa Crystal Formation Peel. Gamit ang mga Crystal Formation Peels na ito, kaya pa ni Mateo na lumikha ng isang hukbo ng mga martial artist ng Crystal Formation Realm. Ang ganitong puwersa ay halos kayang lampasan ang Tranquil Cloud 10 Nations. 126. Inilagay ni Mateo ang mga good wallflowers na ito sa loob ng kanyang storage ring, at nagpatuloy sa paghahanap sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Bilang isang alchemist, pamilyar si Mateo sa mga gawin ng lahat ng uri ng demonic beast. Ang Iron Paw Flying Bear ay hindi lamang ang kasamang halimaw para sa good wallflower. Nanatili rin dito ang ilang mga gawin ng mga oso, halimbawa, ang kanilang pagkahilig sa pagkain ng pulot-pukyutan. Napakahalaga ng kaunting pulot-pukyutan. Gusto lang subukan ni Mateo ang kanyang swerte sa pamamagitan ng pagpasok. Napakalinis ng kuwebang ito. Malinaw na lubos na pinahahalagahan ng Iron Paw Flying Bear na iyon ang lugar na ito. Hindi nagtagal, nakakita si Mateo ng isang bunten ng bato. Ang bunten ng bato ay bahagyang mas malaki kaysa sa Iron Paw Flying Bear na iyon. Malinaw na dito ito nagpapahinga. Pinagmasdan ni Mateo ang paligid at lumapit upang suriin ang isang bukol ng pulot at hindi niya napigil ang matuwa. Honey, talaga yan ang Silver Sword Bee, at ang dami. Nakakuha talaga ako ng ginto. Mukhang hindi kinaya ng malaking tandang oso na yun nakainin yun at itinago pa yun dito. Hindi ko inakalang makikinabang ako rito. Hey, sa bagay na to, mapapatawad ko pa si Sandra sa huli. Kung hindi, tiyak na mapapahati niya ako sa dalawa. Ang Silver Sword Bee ay isa ring tier 2 demonic beast. Bukod pa rito, ang lakas ng pag-atake nito ay napakalakas, at ang kagat nito ay lubhang nakalalasan. Hindi ito nilalayong lapitan ng karaniwang tao. Mukhang makapal talaga ang balat ng tandang oso na yan. Para talagang tapusin ang bahay pukyutan ng isang Silver Sword Bee. Talagang kahanga-hanga. Napakahirap makuha ang pulot pukyutan ni Silver Sword Bee. Ang epekto ng direktang pagkonsumo nito ay hindi mas mababa kaysa sa isang Transcendent Grade Essence G-Peel. Matapos makalusot si Mateo sa Spirit Condensation Realm, ang kanyang cultivation ay mangangailangan din ng malaking dami ng mga medicinal peels. Ang medicinal peel na karaniwang ginagamit sa Endless World kapag nagko-cultivate sa Spirit Condensation Realm ay tinatawag na Essence Drop Peel. Malinaw na hindi gagamit si Mateo ganoon kababang antas ng medicinal peel. Handa siyang pinuhin ang isang medicinal peel na tinatawag na Jade Water Peel. Ang epekto nito ay higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa sa Essence Drop Peel. At ang pulot pukyutan ng Silver Sword Bee ay isa sa mga pangunahing sangkap para mapino ang Jade Water Peel. Ang medicinal peel na maaaring maproseso mula sa napakaraming Silver Sword Bee honey ay halos sapat na upang hayaan si Mateo na makarating sa 4th o 5th level Spirit Condensation Realm. At ang pulot pukyutan ng Silver Sword Bee ay may isa pang gamit, na siyang pampaputi at pampaganda. Gamit ang mga pamamaraan ni Mateo, matapos pinuhin ang ilang beauty retaining pills para suhulan si Sandra, malamang na hindi na siya hahanapan ng problema ng dalaga. Sinong babae ang ayaw maging bata habang buhay? Matapos maubos ang mga pulot pukyutan na ito mula sa Silver Sword Bee, hindi na nagtagal si Mateo at naghanda na agad na umalis ng kuweba. Kung hindi makakatagal si Sandra at ang napakatangang oso na iyon ay bumalik ng maaga at kinulong siya sa loob, hindi iyon magiging maganda. Mabilis na pumunta si Mateo sa pasukan ng kuweba at akmang lalabas na sana ng kuweba nang biglang may bumangga sa kanya. 4 na guhit ng malamig na liwanag ang nagmula sa 4 na magkakaibang direksyon, palihim na umaatake kay Mateo. Ang lakas ng 4 na taong ito ay pawang nasa Spirit Condensation Realm. Halos tinakpin ng 4 na sinag ng liwanag si Mateo mula sa lahat ng anggulo para sa layuning kitilin ang kanyang buhay. Sa tagal ng paglipat ng mga kislap mula sa isang batong pingkian, walang oras si Mateo para mag-isip ng sobra, at hindi na siya naabala sa kanyang imahe. Diretso siyang bumagsak at gamulong sa loob ng kuweba, halos hindi niya naiwas ang maunahan ang 4 na pag-ataking ito. Kahit na ganoon, isang espada pa rin ang tumama sa binti ni Mateo. Kuya, isa lang pala itong batang nasa 9th level Essence G Realm.
Pinaghintay talaga tayo ng seryoso. Huwag mong maliitin ang batang ito. Kayang-kaya talagang iwasan ng isang 9th level Essence Chi Realm ang ating pagtambang. Hindi dapat maliitin ang lakas niya. Bakit mo siya kinatatakutan? Kami, ang Southern Ridge 4 Heroes, ay mga eksperto sa Spirit Condensation Realm. Nasa 3rd level Spirit Condensation Realm ka pa nga, kuya. Nahaharangan din namin ang labasan ng batang ito. Huwag mong sabihin kaya niyang lumipad palayo. Hindi nagpatuloy ang mga tumambang sa paghabol, sa halip ay hinaronggan nila ang labasan, kaya't tinakpan nila ang tanging daan palabas. Gumapang si Mateo mula sa lupa at nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang binti. Pamilyar si Mateo sa lason at alam niyang may bahid ng lason ang talam. Hindi niya sinasadyang sumimangot at kumuha ng detoxification pill na pininom niya mula sa kanyang singsing at kinain ito. Saka lamang nito napigilan ang lason. Nakita ng Southern Ridge 4 Heroes ang mga kilos ni Mateo, ngunit hindi nila siya pinigilan. Tiningnan lang nila siya ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Sabi ng isa sa kanila, walang silbi yan, bata. Ang lason na ito ay isang bagay na hiniling namin, mga Southern Ridge 4 Heroes, sa 5 Poison Immortal. Kahit natamaan nito ang mga tier 2 demonic beast, mamamatay ito dahil sa lason pagkalipas ng kalahating araw, lalo na ang isang maliit na 9th level Essence Chi Realm na tulad mo. Hindi kayang lutisin ng mga ordinaryong detoxification pills ang lason na ito. Hindi siya pinansin ni Mateo, hinarap ang malabos na martial artist, at sumagot gamit ang isang tanong, mga demonic beast hunter ba kayo? Dahil nakikita kung gaano kaluma ang mga kagamitan ng iilang taong ito, malinaw na hindi sila mga estudyante ng Central Academy. Kaya't ang natitira na lang ay mga demonic beast hunter. Ang lugar na ito ay halos 500 milya ang layo mula sa mga hangganan, eksakto kung saan madalas pumupunta ang mga mangangaso ng demonic beast ng Spirit Condensation Realm. Sa mga walang hanggang pagsubok, hindi lamang ang mga estudyante at demonic beast ang aatakehin, kundi pati na rin ang mga demonic beast hunter ay pinagmumulan ng panganib. Orihinal silang nagtatrabaho na ang kanilang buhay ay nasa talim ng isang talim, habang ang mga estudyante sa Central Academy ay pawang mga anak ng langit na mayabang na nagtatamasa ng hindi mabilang na mga mapagkukunan ng cultivation. Sa ilalim ng paghahambing na ito, natural na maraming mangangaso ng demonic beast ang nakakaramdam ng hindi patas na pakiramdam. At sa kanila, 1% sa kanila ang pipiliing mangasar sa mga estudyante. Sa mga nakaraang endless trials, hindi kakaunti ang bilang ng mga estudyanteng namatay sa kamay ng mga demonic beast hunter. Tama. Kung tama ang hula ko, dapat isa kang estudyante mula sa Central Academy, di ba? Mukhang oras na naman para sa endless trials ng Central Academy, sabi ng boss. Bakit ninyo ako tinambangan? Tanong muli ni Mateo. Ngumisi ang amo at itinuro ang orihinal na kinaroroonan ng good wallflowers at sinabing, natural lang dahil sa mga mahahalagang halamang gamot na dala mo. Dapat maraming halamang gamot ang lugar na ito, di ba? Mukhang kinuha mo na ito. Ibigay mo na, at bibigyan ka namin ng kamatayan na walang sakit. Nang marinig ang mga sinabi ng amo, hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa. Hindi nyo man lang ako pakakawalan kahit ibigay ko ang mga halamang gamot. Hey, pasensya na. Sino ang nag-alok sa'yo na maging taga Central Academy? Kung papayagan kitang umalis pagkatapos mong lumabas ng Endless Forest, paano tayo, ang Southern Ridge 4 Heroes, mabubuhay? Kung ganoon, ano ang pinagluloko mo? Gumawa ka na lang ng paraan para agawin ito at matapos na, malungkot na sabi ni Mateo. Napatawa ang amo. Nagpatuloy siya sa pagsasalita na parang nasa abot kamay niya ang lahat. May layunin ang natural na pagsasalita. Alam mo ba kung anong lason ang ipinahid natin sa talim? Ang lason na ito ay tinatawag na 100 breath collapse. Ibig sabihin, sa loob ng 100 hininga, sisiklab ang lason at wala kang magagawa para lumaban, at tiyak na mamamatay ka sa loob ng kalahating araw. Mula noong nalason ka hanggang ngayon, halos 70 hininga na. 10, 9, 8. Isa, bagsak. Ang 100 breath collapse na ito ay naging epektibo sa tuwing gagamitin ito ng Southern Ridge 4 Heroes. Kahit na ang isang napakalaking demonyong halimaw ay maapektuhan ng lason na ito, babagsak din ito sa lupa sa loob ng 100 hininga.
Si Mateo ay isa lamang 9th level Essence Chi Realm. Natural lamang na hindi niya matatakasan ang layuning ito. Pero nang mabilang niya ang 10 hininga at sabihin ang salitang pababa, nanatiling nakatayo roon si Mateo nang walang balak na bumagsak. Ha! Mali ba ang bilang ko? May ilang segundo pa naman. Naguguluhang sabi ni boss nang makita ang sitwasyon. Tiningnan ni Mateo ang boss ng Southern Ridge 4 Heroes at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Totoo ka ba? Nakikipaglaro ka ng lason sa Little Lord na ito, medyo wala ka pa ring kasanayan. Noong naglalaro ang Little Lord na ito ng lason, natatakot ako na hindi pa nga ipinapanganak ang lolo mo. Bagamat tier 2 lamang ang detoxification pill na pino ni Mateo, ang komposisyon ng medicinal pill ay ibang-iba sa pino ni Henry. Matapos uminom ng detoxification pill at harapin ang mga martial artist na ito ng Spirit Condensation Realm mula sa estado ng Novaria, masasabing hindi tinatabla ng anumang lason si Mateo. Kung ang ilang martial artist ng Spirit Condensation Realm ay kayang magpakalason gamit ang isang detoxification pill na pinino ng isang mataas na Alchemy Emperor, isa itong tunay na katatawanan. Nang matapos magsalita si Mateo, mabilis na nalungkot ang boss ng Southern Ridge 4 Heroes. Isang binatilyong nagkukwento tungkol sa kanyang lolo na hindi pa ipinapanganak, ang mga salitang ito ay may hindi maipaliwanag na kakaiba. Maaari kayang ang batang ito ay isang matandang halimaw na nagpanatili lang ng ganitong mukha gamit ang mga teknik sa pagpapanatili ng kabataan. Mabilis na itinanggi ng amo ang kaisipang ito. Dahil natanggap sa Central Academy, kinailangan sumailalim sa isang bone age test. Kung ang batang ito ay talagang isang matandang halimaw, walang paraan para makapasok siya sa Central Academy. At malinaw na si Mateo ay isa lamang 9th level Essence Chi Realm. Sinong matandang halimaw ang may ganitong kainang lakas? Kaya naman, ang huling conclusion ng amo ay nililigaw lang siya ni Mateo. Hey, ang detoxification pill mo ay isang kayamanan. Kahit ang 100 breaths collapse ay walang silbi sa iyo. Pero sa tingin mo ba, gamit lang ang kapangyarihan mo, makakatakas ka sa aming 4? Malamig na ngumisi ang boss. Hindi man lang natarante si Mateo. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya at sinabing, mga patay na aso sa Southern Ridge, di ba? Pwede kayong lahat sumama at subukan. Pagkatapos, isang asul na espada na may tassel ang biglang lumitaw sa kamay ni Mateo na may nakakatakot na chi. Eksakto ang Kanghua sword na iyon. Sa sandaling lumitaw ang Kanghua sword, ang makapangyarihang aura na natatangi sa mga spirit artifact ay mabilis na bumalot sa Southern Ridge 4 Heroes. Ang mga mangangaso ng demonyong halimaw ay mga taong may malawak na karanasan at kaalaman. Nang magpakita ang espada ng Kanghua, naramdaman nila ang kakaibang katangian nito. Artipaktong espiritu. Isa siguro itong artipaktong espiritu. Ang mga mahahalagang artipakto at mahiwagang artipakto ay tiyak na walang ganitong uri ng pag-alunalon. Gulat na bulalas ng Southern Ridge boss, at ang kanyang mga mata ay agad na nagpakita ng walang kapantay na kasakiman. Nang maalala ng Southern Ridge boss, agad ding nag-react at 3 pa. Makikita rin sa kanilang mga titig ang labis na sakam na tingin. Ha. Hindi ko akalain na ako, si Jasper Chen, ay maaaring magmay-ari ng isang spirit artifact. Tunay ngang biyaya ito ng langit. Batang lalaki, hindi ba't itinuro sa iyo ng mga nakatatanda sa pamilya mo ang prinsipyo ng hindi pagbubunyag ng mga mahahalagang bagay? Dahil ipinakita mo ang isang spirit artifact, hindi ako tatanggi sa seremonya at tatanggapin na lang ito. Tumawa ng baliw ang Southern Ridge boss. Sa ngayon, si Jasper ay labis na nababalisa na medyo nanginginig. Isa itong spirit artifact. Kahit sa panaginip niya, hindi niya inakala na kaya pala niyang magkaroon ng spirit artifact sa buhay na ito. Naisip na ni Jasper ang eksena ng paggamit ng Kanghua sword at pagpatay sa 4 na direksyon. Ang pag-iisip pa lang nito ay nakakaramdam na ng pananabik. Tumingin si Mateo kay Jasper, at may ngiting halatang hindi taos puso niyang sinabi, ganoon ba? Pero iisa lang ang spirit artifact, pero 4 kayo. Paano ninyo ito ipamamahagi? Nang lumabas ang mga salita ni Mateo, nagbago ang mukha ng Southern Ridge 4 Heroes. Humph! Sinusubukan mong maghasik ng alitan sa ating 4 na magkakapatid, napakakulang mo pa rin sa karanasan, bata.
Tungkol sa alokasyon, natural lang na pag-usapan natin yan pagkatapos kang patayin. Wala kang dapat ipag-alala. Pinatatag ni Jasper ang kanyang sarili pagkatapos ng maraming taon sa mundo ng mga boksingero at mabilis na tumugon sa mga intensyon ni Mateo, at sinubukan niyang gumamit ng mga salita para pakalmayan ang sarili niyang mga kapatid. Pero ngayong sinabi iyon ni Mateo, tahimik na pinlano rin ni Jasper kung paano aayusin ang pagmamayari ng spirit artifact na ito. Matapos makuha ang spirit artifact, hahanap siya ng pagkakataong patayin ang 3 pang tao. Ang espadang ito ay magiging kanya lamang. Kahit ano pa ang Southern Ridge 4 Heroes, kahit ano pa ang lalim ng kapatiran, wala silang kwenta sa harap ng isang spirit artifact. Sa mundo ng martial arts, ang malalakas ang nananakit sa mahihina. Ang tanging katotohanan lang ay ang pagpapalakas ng isa. Hinarap ni Jasper ang lahat ng uri ng panganib sa loob ng maraming taon. Paano niya hindi namamalayan ang prinsipyong ito? Talaga. Pero nakita ko ang itsura mo noong nagsasalita ka pa lang, at mukhang ayaw mong ibahagi ito sa mga kapatid mo. Hindi mo naman iniisip na pakalmayan muna ang mga kapatid mo, at pagkatapos ay patayin sila pagkatapos mong agawin ang spirit artifact para itago ang lahat, di ba? Huwag kang mainas. Nanghuhula lang ako. Huhu. Ngumiti si Mateo ng malapad habang nakapikit ang mga mata. Dahil naunawaan niya ang kanyang mga iniisip, hindi napigilan ni Jasper ang galit. Hanap mo ang kamatayan, batang to. Matapang na tinanggap naming magkakapatid ang apoy at tubig sa loob ng maraming taon. Ang aming mga damdamin ay kasing tatag ng metal. Sa tingin mo ba ay mabibigo kami sa pamamagitan lamang ng paghahasik ng kaunting pagtutol? Mga kapatid, patayin muna ninyo ang batang to. Ay nagagalit ka ba sa kahihiyan? Sasabi mo na ang iyong damdamin ay kasing tigas ng metal. Nangangahas ka bang manampa ng isang panunumpa ng langit na daw? Ano ang dapat ikatakot? Pero, patayin muna kita bago magsalita. Matandang pangalawa, matandang ikatlo, matandang pang-apat, bakit ka nakatayo dyan ng walang hiya? Huwag mong sabihin sa akin na hindi kayang tiisin ng relasyon natin ang kahit ilang pangungusap lang mula sa baliw na to. Nagpakita si Jasper ng nasasaktang ekspresyon. Nagpalitan ng tingin ang 3 ngunit hindi sila gumalaw ng matagal. Malinaw na nagkabisa ang mga sinabi ni Mateo. Hey, hindi naman sa hindi malalim ang nararamdaman ninyo, ang mga benepisyo ang napakalaki. Ang pangakit ng mga spirit artifact ay napakalaki. Sino ang makakatanggi dito? Sa aking pananaw, ang ilan sa inyo ay mga mabagsik at walang awa na mga tao. Maganda ang relasyon ninyo noong nakaraan dahil walang tukso ng napakalaking benepisyo. Pero ngayon, may isang spirit artifact na lumitaw sa harap ninyong lahat. Wala ni isa sa inyo ang maaaring manatiling kalmado, hindi ba? Ang ilan sa inyo ay hindi niya katapat sa simula pa lang. Kapag nakuha na niya ang spirit artifact, makakaligtas pa ba kayong lahat? Mahinahong sinabi ito ni Mateo. Muling nagbago ang ekspresyon ng 3 dahil sa mga sinabi ni Mateo. Gaano man kagaling ang isang spirit artifact, hindi ito kasing husay ng buhay ng isang tao. Ang Southern Ridge 4 Heroes na ito ay dating kilalang kilala sa mga mangangaso ng demonic beast. Bawat isa sa kanila ay walang awang malupit at tuso na parang mga Sora. Para sabihing silang 4 ay mga mangangaso ng demonyong halimaw, masasabi na rin nating sila ay mga mangangaso ng mga mangangaso. Madalas silang makipaglaban sa ibang mga mangangaso ng demonyong halimaw, na nagdudulot ng puot ng langit at ng mga tao. Ngunit ang lakas ng 4 na taong ito ay napakalakas din, kaya walang sino man ang nangahas na galitin sila, at ang tanging nagawa na lang ay magtago mula sa kanila. Ang 4 na taong ito ay mukhang isang monolitikong blok, ngunit sa katotohanan, bawat isa ay may kanya-kanyang kasuklam-suklam na katangian. Sa harap ng kita, paano sila makakausad at makaka-address ng sama-sama gaya ng dati? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinabi ni matandang pangalawa, Kuya, hindi naman sa hindi kami naniniwala sa iyo, pero ang spirit artifact na ito ay napakahalaga. Mas makabubuti kung pag-uusapan muna natin kung ano ang gagawin dito, saka tayo manampa ng isang heavenly daw oath. Nang sabihin niyo ni Old Second, agad na nanlumos si Jasper. Malinaw na napukaw ang kanyang balak na pumatay.
Gayunpaman, si Jasper ang pinakatuso sa kanilang apat, kaya natural lang na hindi niya ito ipapakita sa mukha. Tumawa si Jasper at sinabing, dahil ganoon nga, pag-usapan muna natin itong magkakapatid. Pero, hindi makakatakas ang batang ito, kaya hindi dapat magmadali. Nang makita ang eksenang ito, isang bakas ng pang-iinis ang sumilay sa sulok ng bibig ni Mateo. Malinaw na nakikita ng mga nakamasid ang mga bagay-bagay. Alam niyang may balak ng pumatay itong si Jasper. Sa kasalukuyan, gusto pa ring makakuha ng bahagi ang 3 taong iyon, kaya malinaw na hindi nila mahagilap ang iniisip ni Jasper. Nang makitang napakabait ng amo, nakaramdam din ng ginhawa ang 3 tao. Matandang pangalawa, natatakot akong may ideya ka na, di ba? Bakit hindi mo na lang sabihin at ipaalam sa aming magkakapatid? Hindi makikita ang kahit kaunting pag-aalala sa mukha ni Jasper. Tumango si Old Second at sinabing, ang spirit artifact ay isang mahalagang artifact. Hindi ito madaling maibunyag sa mga tao. Kung hindi, kaming apat ay tiyak na hahabulin hanggang sa dulo ng mundo, at sa wakas, kung may tatago ba namin ito o hindi ay isang tanong pa rin. Kaya, ang mga nakakita na kaming magkakapatid ay may spirit artifact ay dapat mamatay. Nang masabi iyon, ganoon din ang naramdaman ng 3 pa at tumango bilang pagsang-ayon. Ngunit sa sandaling iyon, ang enerhiya ng asensya sa katawan ni Jasper ay tahimik nang umiikot. Unti-unting lumalapit ang panganib. 127. Bagamat tier 2 lamang ang detoxification pill na pino ni Mateo, ang komposisyon ng medicinal pill ay ibang-iba sa pino ni Henry. Matapos uminom ng detoxification pill at harapin ang mga martial artist na ito ng spirit condensation realm mula sa estado ng Novaria, masasabing hindi tinatabla ng anumang lason si Mateo. Kung ang ilang martial artist ng spirit condensation realm ay kayang magpakalason gamit ang isang detoxification pill na pinino ng isang mataas na alchemy emperor, isa itong tunay na katatawanan. Nang matapos magsalita si Mateo, mabilis na nalungkot ang boss ng Southern Ridge 4 Heroes. Isang binatilyong nagkukwento tungkol sa kanyang lolo na hindi pa ipinapanganak, ang mga salitang ito ay may hindi maipaliwanag na kakaiba. Maaari kayang ang batang ito ay isang matandang halimaw na nagpanatili lang ng ganitong mukha gamit ang mga teknik sa pagpapanatili ng kabataan. Mabilis na itinanggi ng amo ang kaisipang ito. Dahil natanggap sa Central Academy, kinailangan sumailalim sa isang bone age test. Kung ang batang ito ay talagang isang matandang halimaw, walang paraan para makapasok siya sa Central Academy. At malinaw na si Mateo ay isa lamang 9th level Essence G Realm. Sinong matandang halimaw ang may ganitong kainang lakas? Kaya naman, ang huling conclusion ng amo ay nililigaw lang siya ni Mateo. Hey, ang detoxification pill mo ay isang kayamanan. Kahit ang 100 breaths collapse ay walang silbi sa iyo. Pero sa tingin mo ba, gamit lang ang kapangyarihan mo, makakatakas ka sa aming apat? Malamig na ngumisi ang boss. Hindi man lang natarante si Mateo. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya at sinabing, mga patay na aso sa Southern Ridge, di ba? Pwede kayong lahat sumama at subukan. Pagkatapos, isang asul na espada na may tassel ang biglang lumitaw sa kamay ni Mateo na may nakakatakot na chi. Eksakto ang Kanghua sword na iyon. Sa sandaling lumitaw ang Kanghua sword, ang makapangyarihang aura na natatangi sa mga spirit artifact ay mabilis na bomb alot sa Southern Ridge 4 Heroes. Ang mga mangangaso ng demonyong halimaw ay mga taong may malawak na karanasan at kaalaman. Nang magpakita ang espada ng Kanghua, naramdaman nila ang kakaibang katangian nito. Artipaktong espirito. Isa siguro itong artipaktong espirito. Ang mga mahahalagang artipakto at mahiwagang artipakto ay tiyak na walang ganitong uri ng pag-alunalon. Gulat na bulalas ng Southern Ridge boss, at ang kanyang mga mata ay agad na nagpakita ng walang kapantay na kasakiman. Nang maalala ng Southern Ridge boss, agad ding nag-react ang 3 pa. Makikita rin sa kanilang mga titig ang labis na sakam na tingin. Ha. Hindi ko akalain na ako, si Jasper, ay maaaring magmay-ari ng isang spirit artifact. Tunay ngang biyaya ito ng langit. Batang lalaki, hindi ba't itinuro sa iyo ng mga nakatatanda sa pamilya mo ang prinsipyo ng hindi pagbubunyag ng mga mahahalagang bagay?
Dahil ipinakita mo ang isang spirit artifact, hindi ako tatanggi sa seremonya at tatanggapin na lang ito. Tumawa ng baliw ang Southern Ridge boss. Sa ngayon, si Jasper ay labis na nababalisa na medyo nanginginig. Isa itong spirit artifact. Kahit sa panaginip niya, hindi niya inakala na kaya pala niyang magkaroon ng spirit artifact sa buhay na ito. Naisip na ni Jasper ang eksena ng paggamit ng Kanghua Sword at pagpatay sa 4 na direksyon. Ang pag-iisip pa lang nito ay nakakaramdam na ng pananibik. Tumingin si Mateo kay Jasper, at may ngiting halatang hindi taos puso niyang sinabi, "Ganoon ba? Pero iisa lang ang spirit artifact, pero 4 kayo. Paano ninyo ito ipamamahagi?" Nang lumabas ang mga salita ni Mateo, nagbago ang mukha ng Southern Ridge 4 heroes. Humph! Sinusubukan mong maghasik ng alitan sa ating 4 na magkakapatid, napakakulang mo pa rin sa karanasan, bata. Tungkol sa alokasyon, natural lang na pag-usapan natin yan pagkatapos kang patayin. Wala kang dapat ipag-alala. Pinatatag ni Jasper ang kanyang sarili pagkatapos ng maraming taon sa mundo ng mga boksingero at mabilis na tumugon sa mga intensyon ni Mateo, at sinubukan niyang gumamit ng mga salita para pakalmayan ang sarili niyang mga kapatid. Pero ngayong sinabi iyon ni Mateo, tahimik na pinlano rin ni Jasper kung paano aayusin ang pagmamayari ng spirit artifact na ito. Matapos makuha ang spirit artifact, hahanap siya ng pagkakataong patayin ang 3 pang tao. Ang espadang ito ay magiging kanya lamang. Kahit ano pa ang Southern Ridge 4 heroes, kahit ano pa ang lalim ng kapatiran, wala silang kwenta sa harap ng isang spirit artifact. Sa mundo ng martial arts, ang malalakas ang nananakit sa mahihina. Ang tanging katotohanan lang ay ang pagpapalakas ng isa. Hinarap ni Jasper ang lahat ng uri ng panganib sa loob ng maraming taon. Paano niya hindi namamalayan ang prinsipyong ito? Talaga. Pero nakita ko ang itsura mo noong nagsasalita ka pa lang, at mukhang ayaw mong ibahagi ito sa mga kapatid mo. Hindi mo naman iniisip na pakalmayan muna ang mga kapatid mo, at pagkatapos ay patayin sila pagkatapos mong agawin ang spirit artifact para itago ang lahat, di ba? Huwag kang mainas. Nanghuhula lang ako. Huho. Ngumiti si Mateo ng malapad habang nakapikit ang mga mata. Dahil naunawaan niya ang kanyang mga iniisip, hindi napigilan ni Jasper ang galit. Hanap mo ang kamatayan, batang to. Matapang na tinanggap naming magkakapatid ang apoy at tubig sa loob ng maraming taon. Ang aming mga damdamin ay kasing tatag ng metal. Sa tingin mo ba ay mabigo kami sa pamamagitan lamang ng paghahasik ng kaunting pagtutol? Mga kapatid, patayin muna ninyo ang batang to. Ayaya, nagagalit ka ba sa kahihiyan? Sinasabi mo na ang iyong damdamin ay kasing tigas ng metal. Nangangahas ka bang manampa ng isang panunumpa ng langit na daw? Ano ang dapat ikatakot? Pero, patayin muna kita bago magsalita. Matandang pangalawa, matandang ikatlo, matandang pang-4, bakit ka nakatayo dyan ng walang hiya? Huwag mong sabihin sa akin na hindi kayang tiisin ng relasyon natin ang kahit ilang pangungusap lang mula sa baliw na to. Nagpakita si Jasper ng nasasaktang ekspresyon. Nagpalitan ng tingin ang 3 ngunit hindi sila gumalaw ng matagal. Malinaw na nagkabisa ang mga sinabi ni Mateo. Hey, hindi naman sa hindi malalim ang nararamdaman ninyo, ang mga benepisyo ang napakalaki. Ang pangakit ng mga spirit artifact ay napakalaki. Sino ang makakatanggi dito? Sa aking pananaw, ang ilan sa inyo ay mga mabagsik at walang awa na mga tao. Maganda ang relasyon ninyo noong nakaraan dahil walang tukso ng napakalaking benepisyo. Pero ngayon, may isang spirit artifact na lumitaw sa harap ninyong lahat. Wala ni isa sa inyo ang maaaring manatiling kalmado, hindi ba? Ang ilan sa inyo ay hindi niya katapat sa simula pa lang. Kapag nakuha na niya ang spirit artifact, makakaligtas pa ba kayong lahat? Mahinahong sinabi ito ni Mateo. Muling nagbago ang ekspresyon ng 3 dahil sa mga sinabi ni Mateo. Gaano man kagaling ang isang spirit artifact, hindi ito kasing husay ng buhay ng isang tao. Ang Southern Ridge 4 heroes na ito ay dating kilalang kilala sa mga mangangaso ng demonic beast. Bawat isa sa kanila ay walang awang malupit at uso na parang mga Sora. Para sabihing silang 4 ay mga mangangaso ng demonyong halimaw, masasabi na rin nating sila ay mga mangangaso ng mga mangangaso.
Madalas silang makipaglaban sa ibang mga mangangaso ng demonyong halimaw, na nagdudulot ng puot ng langit at ng mga tao. Ngunit ang lakas ng apat na taong ito ay napakalakas din, kaya walang sino man ang nangahas na galitin sila, at ang tanging nagawa na lang ay magtago mula sa kanila. Ang apat na taong ito ay mukhang isang monolitikong blok, ngunit sa katotohanan, bawat isa ay may kanya-kanyang kasuklam-suklam na katangian. Sa harap ng kita, paano sila makakausad at makaka-address ng sama-sama gaya ng dati? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinabi ni matandang pangalawa, "Kuya, hindi naman sa hindi kami naniniwala sa iyo, pero ang spirit artifact na ito ay napakahalaga. Mas makabubuti kung pag-uusapan muna natin kung ano ang gagawin dito, saka tayo manampa ng isang heavenly Dao oath." Nang sabihin niyon ni Old Second, agad na nanlumos si Jasper. Malinaw na napukaw ang kanyang balak na pumatay. Gayunpaman, si Jasper ang pinakatuso sa kanilang apat, kaya natural lang na hindi niya ito ipapakita sa mukha. Tumawa si Jasper at sinabing, "Dahil ganoon nga, pag-usapan muna natin itong magkakapatid. Pero, hindi makakatakas ang batang ito, kaya hindi dapat magmadali." Nang makita ang eksenang ito, isang bakas ng pang-iinis ang sumilay sa sulok ng bibig ni Mateo. Malinaw na nakikita ng mga nakamasid ang mga bagay-bagay. Alam niyang may balak nang pumatay itong si Jasper. Sa kasalukuyan, gusto pa ring makakuha ng bahagi ang 3 taong iyon, kaya malinaw na hindi nila mahagilap ang iniisip ni Jasper. Nang makitang napakabait ng amo, nakaramdam din ng ginhawa ang 3 tao. Matandang pangalawa, "Natatakot akong may ideya ka na, di ba? Bakit hindi mo na lang sabihin at ipaalam sa aming magkakapatid?" Hindi makikita ang kahit kaunting pag-aalala sa mukha ni Jasper. Tumango si Old Second at sinabing, "Ang spirit artifact ay isang mahalagang artifact. Hindi ito madaling maibunyag sa mga tao. Kung hindi, kaming apat ay tiyak na hahabulin hanggang sa dulo ng mundo, at sa wakas, kung may tatago ba namin ito o hindi ay isang tanong pa rin. Kaya, ang mga nakakita na kaming magkakapatid ay may spirit artifact ay dapat mamatay." Nang masabi iyon, ganoon din ang naramdaman ng 3 pa at tumango bilang pagsang-ayon. Ngunit sa sandaling iyon, ang enerhiya ng asensya sa katawan ni Jasper ay tahimik nang umiikot. Unti-unting lumalapit ang panganib. 128. Tungkol naman sa problema ng pagmamayari ng spirit artifact na ito, sa tingin ko ay maaari tayong gumamit ng 1 taon para sa tagal na ito. Boss, ang lakas mo ang pinakamalakas, kaya makakakuha ka ng kalahating taon. Ang natitirang kalahating taon ay hahatiin sa ating 3. Bawat isa sa atin ay makakakuha ng 2 buwan. Habang tumatagal ang pagsasalita ni Old Second, lalo siyang nasasabik. Pakiramdam niya ay makatwiran ang plano niya para sa alokasyon. Maaari nitong mapawi ang sama ng loob ng amo at magamit din niya ang isang spirit artifact sa loob ng isang takdang panahon. Nako, maganda ang ideya mo. Sang-ayon ako, tumango si Jasper at sinabing. Kung gayon, ano ang iniisip ng iba pang magkakapatid? Tanong muli ni matandang segundo. Natural lang na walang anumang pagtutol sina Old Third at Old Fourth. Muling bumukas ang bibig ni Old Second. Sabi niya, "Dahil ganoon nga, ganito na lang ang desisyon natin. Pero para maiwasan ang pagtalikod ng lahat sa hinaharap, mas mabuting gumawa tayo ng panunumpa sa langit." Hindi pa tapos magsalita si Old Second nang lumipad siya palabas. Bumuga siya ng sariwang dugo sa ere at nanghihina na bumagsak sa lupa. May hanging pumapasok ngunit walang humihinga palabas. Malinaw na tapos na siya. Masyadong biglaan ang nangyaring pagbabagong ito. Hindi pa man lang nakapag-react sina matandang ikatlo at matandang ika-4. Hindi nagatubili si Jasper. Matapos tambangan si Old Second, ang pag-ataking matagal na niyang inihanda ay inilunsad kay Old Third. Isang nakakapangilabot na liwanag ang dumaan, at isang espada ang pumutol sa braso ni Old Third nang napakabilis. Mabilis din ang reaksyon ni Old Third. Bahagya niyang itinagilid ang kanyang katawan. Kung hindi, mahahati siya sa 2 sa galaw na ito. Arg! Mahinang sigaw ni Old Third at dali-daling ginamit ang kanyang essence energy para pigilan ang pagdurugo mula sa sugat. Tiningnan ni Old Fourth si Jasper nang may takot at galit na pinagalitan, "Anong ibig sabihin nito, boss?" Nang magtagumpay ang palihim na pag-atake, sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Jasper.
Sa kanila, ang Southern Ridge 4 Heroes, ang lakas ni Old-Fort ang pinakamahina, dahil nasa first level spirit condensation realm lamang ito. Hindi mahirap harapin siya. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang paghawak ni na matandang pangalawa at matandang pangatlo. Magiging mahirap iyon. Kung maglalaban sila hanggang sa magkasakit ang magkabilang panig dito, hindi ba't makakabuti iyon sa batang iyon sa tabi? Hey, wala nang ibang ibig sabihin. Ang intensyon ko. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa rin masabi ang matandang pang-apat. Sabi ni Jasper nang may peking ngiti. Nagbago ang ekspresyon ni Old-Fort, at nagngingit-ngit siya at sinabing, napakabangis mo talaga, boss. 10 taon na tayong magkakapatid, di ba? Talagang pinaglaban ninyo ang magkapatid na buhay at kamatayan para sa isang spirit artifact. Ngumisi si Jasper at sinabing, mga kapatid, buhay at kamatayan. Huwag niyong isipin na hindi ko alam ang mga maruruming gawain ninyo. Nitong ilang taon, tumigas na ang mga pakpak ninyo. Ilang samsam na ba sa labanan ang naipon ninyong lahat? Kailan ko ba hindi ito ipinikit? Sa tuwing makakasalubong natin ang isang malakas na kalaban, mas mabilis pa kayo tumakbo kaysa sa isang kuneho, Old-Fort. Sino ang tumulong sa inyong lahat na umatras? Ngayon na sa wakas ay nakakita na tayo ng isang spirit artifact, gusto nyo pa rin ba ng isang bahagi ng sopas mula sa akin? Ano ang saysay ng paglalagay ng spirit artifact na ito sa inyong mga kamay? Kahit na ganoon, hindi ka dapat pumatay. Napakatagal na nating magkapatid na pinaiisipan ang lahat. Anong bagay ang hindi pwedeng pag-usapan? Tila galit na galit si matandang ika-4. Pag-usapan nyo nga ang asterisk ko. Sa tingin nyo ba, hindi pa rin alam ng tatay nyo ang ugali nyo? Kung ibang bagay lang yan, kalimutan nyo na yan. Pero isa itong spirit artifact. Isang spirit artifact na kahit ang isang crystal formation realm old freak ay mahirap makuha. Paano nyo nagawang panoorin akong gamitin ito ng mag-isa? Kaya, mas mabuting patayin na lang ng malinis. Akin ang spirit artifact na ito, kay Jasper. Habang nagsasalita si Jasper, lalo siyang naiinis. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Old-Fort, ngunit sa huli, sumuko pa rin siya, nagmamakaawa, kuya. Ang lakas ko ang pinakamahina sa aming 4 na magkakapatid. Hindi ko naiisipin ang pagmamayari ng spirit artifact. Ngayong patay na ang pangalawang kapatid at pangatlong kapatid. Ang isa ay patay na at ang isa ay nasugatan, mas lalo akong hindi na gaanong mapanganib. Maaari mo ba akong pakawalin? Maaari akong sumumpa ng isang heavenly daw oath na hindi ko talaga ilalabas ang tungkol sa pagmamayari mo ng isang spirit artifact. Taos puso itong sinabi ni Old-Fort sa paraang parang iniiwasan niya ang mga makamundong pagnanasa, na siyang nagpakalma kay Jasper. Matapos itong pag-isipan ng ilang sandali, tumango si Jasper at sinabing, sige. Sampin mo ang iyong sarili. Nang marinig iyon, labis na natuwa si Old-Fort, at dali-dali siyang nagpasalamat. Salamat, kuya. Hindi na nagatubili si Old-Fort at direktang itinaas ang kanyang daliri habang nakaturo sa langit, at nanunpa, sumusumpa ako sa ngalan ng Heavenly Daw, hindi ko talaga ilalabas ang tungkol sa pagkuha ni Big Brother ng isang spirit artifact, kung hindi. Nasa kalagitnaan na ng pagbigkas ang panunumpa ng daw ni matandang ika-4 nang muling magkaroon ng pagbabago. Ang espada ni Jasper ay umalangaw-ngaw patungo kay Old-Fort nang may momentum na parang isang biglaang kulog na hindi nag-iwan ng oras para takpan ang mga tainga. Akala talaga ni Old-Fort ay pinakawala na siya ng amo. Paano niya naiisip na napakalupit niya at matagal nang may lakas ng loob na pumatay? Halos walang depensa, ang liwanag ng talim na iyon ay tumagos sa puso ni Old-Fort. Hanggang ngayon, namatay sina matandang pangalawa at matandang pang-4. Kalahati pa ng buhay ni matandang pangatlo ang natitira. Nalisan ang sugat. Tiyak na mamamatay si matandang ikatlong lalaki sa loob ng kalahating araw. Pagkatapos ng lahat ng ito, tumingin si Jasper kay Mateo at nakangiting sinabi, binabati kita. Nagtagumpay ang iyong pag-uudyok ng alitan. Ako na lang ang natitira sa ating 4 na magkakapatid. Nagkibit balikat si Mateo at nakangiting sinabi, ang lalim talaga ng pagkakapatiran mo sa Southern Ridge Dead Dogs. Noong nanonood ako ngayon lang, sobrang naantig ako na halos maluha ako.
Hindi nagustuhan ni Jasper ang sarkasmo ni Mateo at sinabing, akala ko sasamantalahin mo ang kaguluhan ngayon para tumakas. Hindi ko akalain na kaya mo palang pigilan ang sarili mo. Hindi ka ba nagbabantay sa akin? Kung makakatakas ako, perpekto para bigyan mo ako ng isang suntok na parang kidlat, hindi ba? Sabi ni Mateo. Medyo naguluhan si Jasper habang sinasabi, hindi ko inakalang hindi kayang bayaran ng lakas mo, bata, pero ang iyong obserbasyon ay medyo maingat. Isang talento. Pero kung hindi iyon ang kaso, hindi mo rin sana kami na magkakapatid ay inudyukan na magpakamatay. Napakatuso at tuso ni Jasper. Nagplano pa siya laban sa sarili niyang mga kapatid, lalo na kay Mateo. Kahit na ang tatlo pang tao ang kaharap niya ngayon, lagi niyang binibigyang pansin ang mga galaw ni Mateo. Hanggat maglalakas loob na kumilos si Mateo, tiyak na bibigyan niya si Mateo ng isang suntok na parang kidlat. Haha! Salamat sa papuri, natatawang sabi ni Mateo. Dahil natapos na niya ang tatlo pang tao, hindi na nababahala si Jasper ngayon. Sa halip, nagsimula siyang makipag-usap kay Mateo. Dahil mayroon ka ng 9th level Essence Tree Realm Cultivation sa murang edad mo, natatakot ako na hindi naman mababa ang katayuan mo sa Central Academy, di ba? Pero, ang isang henyo na tulad mo ay kailangang bumagsak dito ngayon. Nakakalungkot talaga ito. Nanghihinayang ang kanyang sinabi, ngunit baka sa ekspresyon ni Jasper ang labis na pananabik. Ang makakuha ng isang spirit artifact at kahit ang pag-atake sa isang henyo, kahit ano pa ang isipin niya, ay isang napakagandang bagay. Tumingin si Mateo kay Jasper nang may kaawa-awang sabi at nakangiti, ang tanong ko lang, kung totoo ka, bakit wala ka man lang kahit kaunting kamalayan? Ang pag-asa na magkaroon ng kamalayan ang isang biro ay tila hindi makatotohanan. Hindi ko rin alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng iyong kumpiyansa, para makasiguro kang tatapusin mo ako. Natigilan si Jasper nang marinig iyon at agad humagalpak ng tawa. Hahaha. Pinapatay mo ako. Isang batang nasa 9th level Essence Tree Realm ang talagang nangangahas na maging ganito kawalang hiya. Talagang tipikal iyon ng mga tao sa akademya. Alam kong ang mga estudyante ng akademya ninyo ay talagang kahanga-hanga at kayang tumalo ng ranggo sa labanan. Kung isa kang martial artist ng Spirit Condensation Realm, hindi talaga ako mangangahas na pagsalitaan ka ng ganito. Pero nakakalungkot. Isa ka lamang 9th level Essence Tree Realm. Si Jasper ay nasa 3rd level Spirit Condensation Realm. Sa pananaw niya, hindi ba't ang pakikitungo sa isang 9th level Essence Tree Realm ay magiging lubos na pagkagusto sa huli? Kahit na isa siyang henyo. Umiling si Mateo at bumaantong hininga. Alam mo ba kung bakit ako naghasik ng kaguluhan para magpatayan kayong lahat? Sa tingin mo ba ay gusto ko lang samantalahin ang pagkakataong makatakas? Mali ka. Malaking pagkakamali. 129. Nagkamali. Gusto kong marinig kung paano ako nagkamali. Pakiramdam ni Jasper ay napakamapagpatawa ni Mateo. Isang 9th level Essence Tree Realm ang gumugulo sa kanyang isipan para patayin ang magkapatid na ito hindi para makatakas. Maaari kayang para patayin silang lahat. Pero ganoon nga ang realidad. Sa totoo lang, noong una kong inilabas ang Kanghua Sword, gusto ko lang subukan ang ugnayan ninyong magkakapatid. Pero hindi ko inakalang ang resulta ay magbibigay sa akin ng ganito kagulat at kamanghamanghang epekto. Ang dahilan kung bakit ako nagsikap ng husto para pukawin kayong lahat ay dahil hindi ako kumpiyansa na sabay-sabay kayong mapatay. Mas makabubuti pa rin para malaman ng mga taong hindi ko gaanong kilala ang tungkol sa spirit artifact, ngumiti si Mateo at sinabi. Haha! Talagang walang kaalam-alam sa lawak ng langit at lupa. Ibig mo bang sabihin ay hindi mo kapareha kaming apat na pinagsama? Pakiramdam ni Jasper ay nakarinig siya ng isang nakakatawang biro. Tumanggaw si Mateo bilang pagsang-ayon. Tama. Tama nga. Wala ka talagang ideya tungkol sa kamatayan o panganib. Sa tingin mo ba, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng spirit artifact, matatakbuhan mo ang isang major realm at makakalaban ako? Gusto kong subukan kung ang isang henyong estudyante ng Central Academy ay may tunay na kakayahan o isa lamang itong hanggal na walang ibang magawa kundi magyabang. Galit na galit si Jasper sa inasal ni Mateo.
Dahil madalas na naglalakad sa hangganan ng buhay at kamatayan, ang lakas ni Jasper ay talagang kahanga-hanga. Kalimutan mo na ang mga martial artist ng Essence Tree Realm, kahit sa mga third-level Spirit Condensation Realms, kabilang siya sa malalakas na uri. Siyempre, kumpara sa uri ng lakas na taglay ng mga eksperto sa martial role ng Central Academy, kulang pa rin ito ng sobra. Huwag kang mag-alala. Makikita mo rin agad. Sa sandaling lumabas ang mga salita niya, ang buong aura ni Mateo ay nagbago na parang isang matalas na espada ang buong pagkatao niya. Parang naramdaman ang pag-atake ni Mateo sa kanyang katawan, kaya naman nagsimulang manginig ang Kanghua Sword sa kamay ni Mateo. Ang dahilan kung bakit tinawag na mga spirit artifact ang mga spirit artifact ay dahil taglay ng mga ito ang espiritualidad. Ang ganitong uri ng espiritualidad ay hindi dahil sa napaunlad nila ang kanilang kamalayan, kundi dahil kaya nilang lumikha ng isang antas ng resonansya sa martial artist. Ang ganitong uri ng ugong ay maaaring magpataas ng lakas ng martial artist. Ito ang dahilan kung bakit mas malakas ang mga spirit artifact kaysa sa mga magic artifact at mahahalagang artifact. Nang makita ang pagbabago ni Mateo, agad na naglaho ang kulay sa mukha ni Jasper at ang napalitan nito ay ang pagiging seryoso. Kahit gaano pa niya isipin, hindi niya inaasahan na ang isang 9th level Essence Tree Realm lamang ay makakapaglabas ng ganito kalakas na sword intent. Sa wakas ay naunawaan na ni Jasper kung bakit hindi nagmamadaling tumakas si Mateo. Hindi niya na kailangang tumakbo pa. Ang isang napakalakas na layunin sa paggamit ng espada ay tunay na may lakas na magbanta sa kanya. Ito ang unang beses kung gamitin ang Azure Deeper Floating Zero Sword Art. Ikaw ang unang taong nakakita nito. Dapat ay maramdaman mong may karangalan ka. Hawak ni Mateo ang kanyang espada at itinuro si Jasper habang nagsasalita. Sa Nine Heavens Road, pinagsama ni Mateo ang Azure Deeper Purple Yang Sword Art at ang sarili niyang Falling Flower Floating Zero Sword, ang dalawang layuning mag-sword, at pinangalanan itong Azure Deeper Floating Zero Sword Art. Maaaring malakas ang Azure Deeper Purple Yang Sword Art, ngunit kailangan nito ng mga galaw ng espada para maipakita. May intensyon ngunit walang galaw, isang damong walang ugat. May mga galaw ngunit walang intensyon, marangya ngunit walang diwa. Napakataas ng pananaw ni Mateo. Lubos niyang naunawaan ng loika na kung ano ang nababagay sa sarili ang siyang pinakamahusay. Kaya naman, hindi niya naisip ang pumunta sa Tranquil Cloud Sect para matutunan ang mga galaw ng espada ng Azure Deeper Purple Yang Sword Art, bagkus ay pinili niyang lumikha ng sarili niyang estilo. Hindi masayang gawin ang paglikha ng mga estilo. Ang pag-aaral ng mga bagay ng ibang tao ay talagang napakahirap na. Lalo na ang paglikha ng isa. Walang dadang walang kapantay na mga kahangahangang nilalang ang mga taong kayang lumikha ng sarili nilang mga estilo. Tanging si Mateo lang ang naglakas loob na maglaro ng ganito. Pero dahil sa limitadong oras, natapos lamang ni Mateo ang embryonic form ng unang galaw. Humph! Kahit gaano pa kalakas ang sword intent mo, kung wala ang suporta ng essence energy, gaano pa kaya kalakas ang kapangyarihan nito? Hindi ako naniniwala na ikaw, isang 9th level Essence Tree Realm, ay kaya akong patayin. Malamig na sanggal ni Jasper. 5 multo na nagluluksa sa kaluluwa. Patayin mo. Nagpa siya si Jasper na kumilos. Sa sandaling gumawa siya ng hakbang, isa itong nakamamatay na suntok. Ang 5 Ghost Morning Soul Blade ang kasanayang sumikat kay Jasper. Halos 10 taon na niyang pinag-aaralan ang martial art na ito. Masasabing napakahusay niya nitong pagkabisado. Nang tumama ang talim, biglang may narinig na iyak na parang panaghoy ng multo at alulong ng mga lobo. May epekto talaga ito sa pagsipsip ng mga kaluluwa. Ang martial technique na ito ay napakalakas. Ang mga karaniwang martial artist ay agad na susuko rito sa sandaling sila ay maging pabaya. Ngunit nakalulungkot, nakilala ni Jasper si Mateo. Naunawaan ni Mateo ang puso na parang tubig na walang galaw sa daan ng siyam na langit. Ang ganitong uri ng pagsipsip ng kaluluwa ay walang epekto sa kanya. At sa sandaling iyon, natapos na ang sword stance ni Mateo. Azure Deeper Floating Zero Sword Art, unang tindig, siyam na espada. Humiyaw ng mahina si Mateo at nag-iba ang anyo bilang siyam na anino.
Siyam na Mateo ang sabay-sabay na sumuntok gamit ang kanilang mga espada at nagpakawalan ng siyam na guhit ng kulay asul na mga sinag ng espada. Ang siyam na guhit ng mga sinag ng espada ay pinakawalan kalaunan, ngunit ito ang unang dumating na bumalot ng lubusan kay Jasper. Labis na nabahala si Jasper. Paano pa niya magagawang saksakin si Mateo? Mabilis niyang hinugot ang kanyang espada para depensahan ang sarili. Ding! 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 Isang sunod-sunod na putok ng metal ang umalangaw-ngaw. Si Jasper ay nasa kakatwang sitwasyon bago bahagyang hinaranggan ang mga sinag ng espada. Karapat-dapat si Jasper bilang isang eksperto sa third-level spirit condensation realm. Ang siyam na guhit ng mga sinag ng espada na ito ay isinagawa gamit ang Kanghua Sword. Ang lakas nito ay lubhang kakilakilabot. Sa katunayan, nahadlangan niya ang karamihan nito. Gayunpaman, mayroon pa ring isang guhit ng sinag ng espada na lumabag sa kanyang depensa at walang awang sumuntok sa kanyang kaliwang braso. Ah! Sigaw ni Jasper nang may kaba at napahawak sa kaliwang braso niya nang may sakit. Ginutay-gutay ang laman sa kaliwang braso niya. Malinaw na pile na ito. Karapat-dapat maging isang veterano si Jasper. Tapos tamaan, sumugod siya patungo sa mga panlabas na lugar nang may napakabilis na bilis ng walang sinasabi. Sa totoo lang, tumatakas siya. Malinaw na sigurado na siya na hindi talaga siya ang katapat ni Mateo. Napakahalaga ng pagtakas sa buhay. Gayunpaman, malinaw na hindi siya bibigyan ni Mateo ng pagkakataong iyon. Halos sa sandaling tumalikod siya para tumakas, inilayo ni Mateo ang Kanghua Sword at itinuro gamit ang kaliwang daliri. Ganap na yang finger. Ito na ang Great Circle Stage Absolute yang finger. Ang kapangyarihan nitong pumatay ay talagang kamangha-mangha. Hindi rin inaasahan ni Jasper na magiging ganito kabilis ang reaksyon ni Mateo. Napakabilis ng daliring ito. Wala talagang oras para depensahan ang sarili. Puchi. Kasabay ng tunog na iyon, isang hindi nasasalat na puwersa ang direktang tumago sa binti ni Jasper. Arg! Sigaw muli ni Jasper na parang kawawa at saka bumagsak sa lupa. Nasabi ko na walang makakatakas sa inyo. Paano ko kayo mabibigyan ng pagkakataong tumakas? Lumapit si Mateo ng ilang hakbang at mahinahong sinabi. Hindi pinansin ni Jasper ang sakit mula sa kanyang braso at binti at mabilis na lumuhad sa harap ni Mateo. Sumigaw siya ng may kalungkutan, awa, nakababatang kapatid. Ako, si Jasper, ay may mga mata ngunit hindi ko nakilala ang bundok tay. Nasaktan ko ang aking nakababatang kapatid. Karapat-dapat akong mamatay. Karapat-dapat akong mamatay. Hanggat hindi pa ako binubuhay ni nakababatang kapatid, handa akong magtrabaho na parang toro at kabayo para sa iyo. Pero umiling si Mateo at sinabing, sa tingin ko kayong magkakapatid ay nakagawa ng hindi mabilang na krimen, tama ba? Ang pagpatay sa inyong lahat ay maituturing na pagpapatupad ng hustisya para sa langit. Isang toro o kabayong katulad mo, hindi ko matatanggap. Umalis kayong mapayapa. Pagkatapos, direktang tinanggal niya ang ulo ni Jasper nang hindi man lang ito binibigyan ng kahit kaunting pagkakataon. Walang awa si Mateo sa mga ganitong uri ng dumi ng tao. Naalala ang eksena noong ipinakita niya ang 9 sword stance kanina lang, napakunot ang noo ni Mateo at bumulong sa sarili, maaari pa ring maperpekto ang 9 sword stance. Hindi balanse ang lakas ng siyam na guhit ng mga sinag ng espada. Hindi rin maayos ang pagbitaw ng espada. Mayroon pa ring kaunting oras na nalalabi. Umiling si Mateo at bumaantong hininga. Malinaw na hindi siya nasiyahan sa suntok na iyon ngayon lang. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang narinig. Bibatang bayani, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ako. 130. Tumingin si Mateo, at ito pala ang Old Third ng Southern Ridge 4 Heroes. Pinutol ni Jasper ang kanyang braso, at ang talim ay may dalang nakamamatay na lason. Sa ngayon, kumakalat na ang lason sa buong katawan niya. Ang antidote ay palaging nasa ilalim ng pangangasiwa ni Jasper, kaya naman iniwan niya si Old Third. Walang oras si Southern Ridge Old Third para mamangha sa husay ni Mateo. Pero naalala niya na kumain si Mateo ng detoxification pill, at ang resulta ay ang 100 breaths collapse ay walang silbi. Si Mateo lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon.
Binigyan ni Mateo si Southern Ridge Old Third ng nakakaawang tingin at sinabing, matitiis ang mga kalamidad mula sa langit, ngunit ang mga kasamaang dala natin sa ating sarili ang pinakamahirap tiisin. Dahil naisip ninyong lahat na magnakaw ng iba, dapat ay handa na kayo sa pag-iisip na mapatay. Bukod pa rito, para mamatay sa kamay ng sarili ninyong mga kapatid, maaari kayong mamatay ng mapayapa. Kanina, malamig na nanunood si Mateo mula sa gilid at matagal na niyang nakikita na wala sa apat na tao ang mabubuti. Hindi isang baguhang manlalaro si Mateo, kaya malinaw na hindi niya gagawin ang ganitong uri ng pagkakamali sa mababang antas. Nang makitang paalis na si Mateo, natarante si Southern Ridge Old Third at mabilis na sumigaw. Batang bayani, ako. Mayroon akong mahalagang impormasyon. Ako. Hinihiling ko lang sa batang bayani na iligtas ang buhay ko. Hindi naiilang si Mateo sa lalaking iyon. Kinuha niya ang mga singsing na naiwan ng mga taong iyon. Kahit hindi siya umaasang makahanap ng magagandang bagay mula sa mga lalaking ito, kahit papaano, iyon ang kanyang samsam. Bata kong bayani, ako. Talagang may mahalagang katalinuhan ako. Ilang araw na ang nakalipas, napadaan kami sa Lotus Moon Gorge at natuklasan namin na ang mga demonyong halimaw sa paligid ng kanyan ay nagdudulot ng kaguluhan at nagmamadali patungo sa kailaliman ng kanyan. Tiyak na likas na kayamanan na isinisilang. 2. Natakot si Southern Ridge Old Third na talagang aalis si Mateo, kaya sinabi na lang niya ito. Pero napangisi si Mateo nang marinig niya ito. Dahil sa kayamanan ng kalikasan, bakit hindi kayo pumunta? Paano magiging ordinaryo ang isang kayamanan ng kalikasan, na nagdulot ng sama-samang kaguluhan ng mga demonyong halimaw? Natatakot ako na ang pag-akit mo sa akin na pumunta sa Lotus Moon Gorge ay hindi kasing simple ng pagliligtas sa iyo, hindi ba? Ako. Kailan ako, iyang hero? Nang harapin ang mapang-akit na tingin ni Mateo, natigilan si Southern Ridge Old Third. Hindi niya inakalang ganoon na pala kamature ang pag-iisip ni Mateo sa murang edad. Ngumiti si Mateo at sinabing, sige. Para mamatay ka ng mapayapa, pangako ko na pupunta talaga ako sa Lotus Moon Gorge. Dahil gusto mo pa ring makipaglaro sa akin sa bingit ng kamatayan, huwag mo akong sisihin. Pagkatapos, hinampis ni Mateo ang ulo ni Southern Ridge Old Third gamit ang kanyang palad. Batang bayani, awa mo. Kasunod ng isang nakapangangilabot na sigaw, namatay si Southern Ridge Old Third. Bagamat ang pagbubunyag ng Southern Ridge Old Third ng balitang ito ay ang kanyang huling sandali ng pagpanaw, kailangang aminin na nagkataon lamang na nataman niya ang kahinaan ni Mateo. Bilang isang alchemist, tunay na walang anumang kaligtasan si Mateo laban sa mga likas na kayamanan. Hindi siya susuko hanggat hindi niya ito pinupuntahan upang makita. Matapos ayusin ang negosyo rito, isang figurang nakasuot ng asul ang lumipad palapit. Sino kaya ito kundi si Sandra? Nang makalapit si Sandra, wang-imak niyang sinaksak si Mateo gamit ang kanyang espada. Dali-daling umiwas si Mateo at sumigaw, Senior Apprentice Sister, may sasabihin ako. Sabihin mo nga. Tikman mo muna ang espada ko. Paano nakikinig si Sandra? Gamit ang isang pagkumpas ng kamay, muli niyang sinugod ang espada. Kahit mukhang mabangis ang espada ni Sandra, sa totoo lang, hindi siya gumamit ng mga galaw na pamatay. Mula nang muntik nang mapatay si Mateo dati, halos natuto na si Sandra ng leksyon. At ang kasalukuyang Mateo ay hindi na isang taong basta na lang niyang mapapalo gamit ang espada. Siyempre, natural lang na hindi makakaganti si Mateo. Siya ang may mali sa simula pa lang. Senior Apprentice Sister, ginawa ko lahat yan para sayo. Habang nagsasalita siya, isa pang espada ang tumama. Sumigaw si Mateo at mabilis na umiwas. Para sa akin. Parang ang ganda. Alam mo ba kung gaano kalaking pagod ang ginugol ko para mapaalis ang malaki at hanggal na oso na yan? Tama na ang kalokohan. Kainin mo ang espada ko. Ginampanan ni Mateo si Sandra at wala siyang ibang magawa kundi tulungan siyang habulin ang Iron Paw Flying Bear. Labis ang galit na nararamdaman ng puso niya. Tumigil ka muna, Senior Apprentice Sister. Pakinggan mo akong magpaliwanag ng mabuti. Sabi ni Mateo habang umiiwas. Ano pa bang dapat ipaliwanag?
Tumayo ka muna para sa akin at kainin mo muna ang espada ko bago tayo mag-usap. Paano kaya magiging handa si Sandra na sumuko? Ang dalawang tao, ang isa ay humahabol, at ang isa naman ay tumatakas. Sa isang kisap mata, mahigit 12 ng espada ang pinakawalan, ngunit ayaw tumigil ni Mateo. Hinabol din si Mateo hanggang sa mairita ito. Bigla siyang huminto at pumikit para hayaang malayang sumugod si Sandra. Hindi rin inaasahan ni Sandra na bigla na lang gagampanan ni Mateo ang galaw na ito. Agad siyang napatalon sa takot. Kung tatama ang espadang ito, paano makakaligtas si Mateo? Malaki ang naitulong ni Mateo sa kanilang tiyahin at pamangkin. Hindi ito sinabi ni Sandra, ngunit ang kanyang puso ay lubos pa ring nagpapasalamat. Ang paghabol kay Mateo ay para lang mailabas ang galit niya, hindi para saktan talaga ito. Masyadong biglaan ang naging aksyon ni Mateo. Hindi makareact si Sandra. Huli na ang pagbunot ng kanyang espada sa oras na ito. Pero, si Sandra ay isang eksperto sa 4th level Spirit Condensation Realm. Ang kanyang kontrol sa espada ay umabot na sa isang napakalakas na antas, at nagawa niyang baguhin ang direksyon ng espada sa kalagitnaan ng daan. Halos hindi naahit ng tainga ni Mateo ang espadang ito dahil sa matinding kaba. Pero sa sandaling iyon, halos magkadikit na ang mukha ni Mateo at ni Sandra. Nakapikit si Mateo, at ang pagbuga ni Sandra ay amoy orchideas, na hindi sinasadyang nakaapekto sa isip ni Mateo. Namula muna ang magandang mukha ni Sandra bago umatras at sumigaw, "Galit ka ba, Mateo? Alam mo ba kung gaano kadelikado iyon ngayon lang?" Minulat ni Mateo ang kanyang mga mata at biglang ngumiti. Kung hindi man ganito, hindi susuko si Senior Apprentice Sister. Alam kong nagmamalasakit sa akin si Senior Apprentice Sister at tiyak na hindi niya ako papatayin. Huwag mong ibigay sa akin yan. Huwag mong isipin na hindi kita papatayin. Muling itinaas ni Sandra ang kanyang espada, ngunit ang muling pagbabante sa oras na ito ay tila napakahina at mahina. Tumawa ng mahina si Mateo at itinulak ang espada. Senior Apprentice Sister, kung gusto mo akong patayin, hayaan mo muna akong tapusin ang sasabihin ko. Inilayo ni Sandra ang kanyang espada at sumanghal. Sige. Pakikinggan ko ang sasabihin mo. Pero kung hindi ka magbibigay ng makatwirang dahilan, pwede kang maglakad ng mag-isa. Pagkatapos, sa sobrang inis ni Sandra ay lumingon siya. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Binibigyan ko si Senior Apprentice Sister ng 100 taon ng kabataan." Kontento pa ba si Senior Apprentice Sister? Sa paliwanag na ito. Nang marinig ni Sandra ang mga salitang iyon, mabilis na nawala ang galit sa kanyang mukha, at ang napalitan nito ay ang kuryosidad. Lumingon siya at nagtatakang nagtanong, "Anong 100 taon ng kabataan? Sabihin mo ng malinaw." Tumawa si Mateo at ipinaliwanag ang gamit ng pulot-pukyutan ng Silver Sword B. Agad na natuwa si Sandra nang marinig niya iyon. Niyakap niya si Mateo at nagtanong, "Totoo ba ang sinabi mo? Na kahit anong beauty retaining pill ay kayang mapanatili ang aking hitsura ng 100 taon nang hindi tumatanda?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Ang 100 taon ay simula pa lamang. Kung gagawa ako ng higit sa aking karaniwang pamantayan at pipinuhin ang isang transcendent grade na beauty retaining pill, kung gayon ang 150 taon ay hindi isang issue. Bukod pa rito, hindi lamang nito mapapanatili ang iyong kasalukuyang hitsura gamit ang beauty retaining pill, maaari pa nitong moisturize ang iyong balat, na ginagawa itong mas maputi kaysa sa nyebe." Talaga? Kung ganoon, hindi ba ibig sabihin noon ay mas gaganda pa ako kaysa ngayon? Nasaan pa ba ang kahit anong kilos ng isang mapagmataas na anak ng langit sa kanya ngayon? Si Sandra ay parang isang batang babaeng walang alam sa mga makamundong bagay. Gayunpaman, hindi siya masisisi dito. Hangga't babae ang isa, gaano man kagaling ang kanyang martial arts o gaano man siya kaganda, bibigyan pa rin nila ng malaking pansin ang kanilang hitsura. Si Sandra ay isa lamang munting prinsesa ng isang mortal na bansa. Sa hinaharap, tiyak natatanda siya. Ang pagtanda ng ganoon ang pinaka-nakakatakot na bagay para sa bawat babae. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa pagkamatay. Kaya naman, isusuko nila ang kanilang buhay para subukang ipagpaliban ang pagdating ng araw na iyon. 131.
Sa kung saan ilang daang milya ang layo mula kina Mateo at Sandra, apat na martial artist ng Spirit Condensation Realm ang kasalukuyang kumukubkob sa isang makapangyarihang demonyong halimaw na tipo leon. Sus Mariosep. Siyang uno, atakehin mo ang mga mata nito. Siyang dalawa, siyang tatlo, tere na at pigilan natin ito. Utos ng isang binata sa tatlo pang kasama. Opo, batang Panginoon. Sabay-sabay na pagsang-ayon ng tatlo. Ang malaliyong demonyong halimaw na ito ay napakalakas. Nasa pinakamataas na antas na ito ng middle stage tier 2. Malapit na rin itong makarating sa late stage tier 2. Mukhang nahihirapan talaga ang apat na tao na harapin ang demonyong halimaw na ito ng magkasama. Kasunod ng utos ng binata, ang tatlo pang tao ay nagkaroon ng kakaibang koordinasyon, na para bang iisang nilalang. Tumalon si Changwan at lumapag sa ulo ng malaliyong demonyong halimaw. Natural lamang na hindi bibigyan ng kalayaan ng demonyong halimaw na ito na takutin ito. Itinaas nito ang kanyang paa sa kagustuhang sunggaban si Changwan. Paano siya mabibigyan ng ganitong pagkakataon ng tatlo? Mga ataking parang ulan ang tumama sa tiyan ng isang leon na demonyong halimaw. Tutal, ito ay tatlong middle stage Spirit Condensation Realm martial artists. Gaano man kalakas ang depensa ng demonic beast na ito, hindi nito hahayaang hindi mapigilan ang ganitong uri ng atake. Dahil wala nang ibang pagpipilian, binawi ng demonyong halimaw na iyon ang paa nito at mula sa pag-atake ay lumipat sa pagtatanggol. Ngunit sa oras na ito, sinunggaban ni Changwan ang pagkakataon at dinurog ang mata ng demonyong halimaw na iyon. Nang makita ang sitwasyon, tuwang-tuwa ang apat na tao. Isang serye ng mga pag-atake ang muling sumalakay sa demonyong halimaw, na direktang nagpalipad dito palabas. Nagtamo ng matinding pinsala ang demonyong halimaw na iyon. Hindi lamang ito umatras, kundi nabaliw din. Umungol. Umungol ng malakas ang malaliyong demonyong halimaw at walang habas na inatake ang apat na tao. Mag-ingat ka. Ito na ang kanyang kamatayan. Huwag mo itong labanan ng diretso. Terra, tumakbo tayo ng mabilis para unti-unting maubos ang kanyang lakas. Hindi na ito kayang tumagal pa. Utos ng binata. Opo, batang Panginoon. Sa katotohanan, ang tatlong taong ito ay mga veterano. Alam din nila ang gagawin ng walang mga tagubilin mula sa binata. Hindi nagtagal, ang malaliyong demonyong halimaw na iyon ay bumagsak sa lupa. Nakahinga ng maluwag ang apat na tao. Nang mamatay ang malademonyo na halimaw, ang apat ay bumagsak sa lupa habang walang tigil na humihingal. Lahat sila ay nagtamo ng mga pinsala na hindi magaan. Sus Mariosep. Dahil naantala tayo ng demonyong halimaw na ito, lalo tayong lumalayo kay Mateo. Lumunok ang binata ng isang tabletang panggamot habang nagngangalit ang mga ngipin sa puot. Ang binatang ito ay si Yishan mismo na nagbabalak patayin si Mateo noong Endless Trials, habang ang tatlo pa ay mga tauhan ng pamilya Sullivan, ang magkapatid na Chang Trio. Maraming tao pagpasok pa lang nila sa kagubatan, kaya natural lang na hindi sila makagalaw kay Mateo noon. Pero sino ang mag-aakala na mas mabilis maglakad sina Mateo at Sandra? Hindi talaga nila nahabol. Hindi naman sa mabagal ang kanilang takbo, kundi dahil may mga demonyong halimaw na patuloy na gumugulo sa kanila sa daan. Ang demonyong halimaw na ito ang pinakamalakas na nakasalubong nila. Ang pagkaantala pa lang ay umabot na sa 2 oras. Relax lang, young master. Sinusundan sila ng aking enchanted shadow bog sa buong panahon na ito. Maaabutan din natin sila kalaunan, sabi ni Changwan. Alam ni Yishan ang kakayahan ni Changwan sa pagsubaybay. Naiinis lang talaga siya. Nagtataka lang ako kung bakit tayo lang inaatake ng mga demonyong halimaw kapag dumaan din dito si Mateo. Ito. Siguro dahil din sa malas tayo, nag-aalangan na sabi ni Changwan. Kahit na mayaman ang karanasan ni Changwan, wala pa rin siyang maisip na dahilan. Swerte. Hindi ba't napakaganda ng swerte nila? Sinundan natin ang daan papunta rito, at ang mga lugar na kanilang dinaanan ay walang nakitang bakas ng pakikipaglaban. Ibig sabihin, hindi man lang sila dumaan kahit isang labanan samantalang tayo ay dumaan na sa mahigit 100 malalaki at maliliit na laban. Habang tumatagal ang sinasabi ni Yishan, lalo siyang nagagalit. Sa wakas, isang malakas na suntok ang tumama sa lupa na nagdulot ng paglipad ng dumi. Napakasama talaga.
Ang daan na kanilang tinahak ay parang tuwid na linya na parang diretso silang tumatakbo patungo sa kung saan. Pero sa Endless Forest, wala pang nang-ahas na maglakbay ng ganoon. Maraming teritoryo ng mga high-rank tier 2 demonic beast sa daan. Kung aksidente nilang magulat ang mga ito, mawawala ang isang patong ng balat nila kahit hindi sila mamatay. Nakaramdam din ng matinding depresyon si Changwon. Tama. Huwag mong sabihin sa akin na ang mga demonyong halimaw na iyon ay pawang bulag at bingi at hindi talaga sila nararamdaman. Sa ganitong bilis, mauubos tayo hanggang sa mamatay sa pagod ng mga demonyong halimaw na ito bago sila matagpuan. Sigaw ni Yishan ng may matinding puot. Noong una, inakala niyang napakasimple lang ng pagpatay kay Mateo sa Endless Forest. Hindi niya akalain na mapupuno ito ng problema ngayon. Habang papalapit sila, lalong lumalakas ang mga demonic beast. Hindi talaga posible na magpatuloy sa isang tuwid na linya ng ganito. Kailangan nilang iwasan ang mga teritoryo ng mga makapangyarihang demonic beast na iyon at sumulong ng paikot-ikot. Pero sa ganitong paraan, kailan kaya nila mahahanap sina Mateo at ang mga kasama nito? Bago pa man dumating si Luban, sinabi na niya sa kanya na ang Endless Forest ang pinakamahusay at huling pagkakataon para mapatay si Mateo. Kung aalis si Mateo sa Endless Forest, malugod na tatanggapin ng pamilya Sullivan ang walang katapusang mga problema. Napagtanto rin ni Changwon na medyo mahirap na ang sitwasyon ngayon. Bago pa man lumabas ang pinuno ng pamilya, naglabas na sila ng utos na kamatayan. Kailangan nilang patayin si Mateo. Kung hindi natapos ang misyon, ibabalik nila ang sarili nilang mga ulo. Hindi pa naglabas ng ganitong utos ang pinuno ng pamilya noon. Makikita kung gaano kalakas ang banta ni Mateo sa pamilya Sullivan. Huminga ng malalim si Changwon at kinuha ang isang mapa ng Endless Forest mula sa kanyang singsing. Binuksan niya ito at inilagay sa harap ni Yishan. Binibining Ginoo, imposibleng magpatuloy ng ganito. Dahil nagmamadali sila patungo sa isang lugar, bakit hindi natin hanapin ang lugar na iyon at saka tayo tumambang doon? Mungkahi ni Changwon. Nang marinig ito, agad na kumalma si Yishan. Tumanggaw siya at sinabing, tama ang sinabi mo. Ibahagi mo ang ideya mo. Inabot ni Changwon ang kanyang daliri at itinuro ang mapa. Tingnan mo, batang Panginoon. Simula nang pumasok sila sa walang hanggang kagubatan, hindi sila huminto kahit isang sandali habang tinatahak nila ang tuwid na linyang ito patungo sa direksyong hilagang kanluran. Dahil sa kanilang lakas, imposibleng pumunta sa isang lugar na napakalalim. Dapat ay nasa loob ito ng 1,000 milya. Kung gayon, sa loob ng 1,000 milyang ito, saan ang lugar na malamang napupuntahan nila? Crimson Summit Ridge. Bulalas ni Yishan. Ang daliri ni Changwon ay nagsimula sa pasukan at patuloy na umaabot hanggang 1,000 milya sa direksyong hilagang kanluran. Ang lugar na iyon ay kahangahangang nagmamarka sa Crimson Summit Ridge. Baliw ba si Mateo? Para pumunta sa isang mapanganib na lugar tulad ng Crimson Summit Ridge. Huminga ng malalim si Yishan. Umiling si Changwon at sinabing, base sa sentido komon, ang pagpunta niya sa Crimson Summit Ridge ay natural na naigal iligtas sa atin mula sa pag-atake. Pero kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, ang mga pamamaraan nitong si Mateo ay talagang mahirap hulaan. Ang hindi pagpansin sa ibang mga bagay, batay lamang sa kanyang kakayahang hindi maalarma ang mga matataas na ranggong demonyong halimaw na ito sa daan ay isa ng hindi kapani-paniwalang kakayahan. At ayon sa aking pagtatantya, malamang napupunta siya sa Crimson Summit Ridge para maghanap ng ilang mga halamang gamot para sa maliit niyang katulong na iyon. Ang pagsusuri ni Changwon ay tumatak ng malalim, halos kapareho ng katotohanan. Dahil dumating sila para magtulungan at patayin si Mateo, natural lang na gumawa ng sapat na pananaliksik si Changwon. Naunawaan niya ng husto si Mateo. Kahit ang isang maliit na detalye tulad ni Laika ay napansin. Gulat na gulat si Yishan pagkagising at hindi niya napigil ang titigan si Changwon nang makita niya ito sa ibang direksyon. Kaya pala pinaponte siya ni Ama para kabkuban si Mateo. Hindi dapat maliitin ang lalaking ito. Napakalinaw na ang pagsusuri ni Changwon ay halos walang kapintasan. Ito rin ang pinakalohikal na paliwanag.
Noong una, nag-aalala pa rin si Yishan kung sasali ba o hindi si Mateo sa walang hanggang pagsubok na ito. Sa wakas, napatunayang kalabisan ang kanyang pag-aalala. Hindi naman ganoon katanga si Mateo para isipin na hindi niya ito mapapabayaan. Pero sumama pa rin siya. Ibig sabihin, may dahilan siya para sumama kahit anong mangyari. At ang dahilan na ito ay eksakto kay Laika. 132. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon, Changwon? Sa totoo lang, hiningi ni Yishan ang opinyon ni Changwon. Tila medyo nagulat din si Changwon. Medyo naintindihan niya ang batang Panginoong ito. May nakatanim na pagmamalaki si Yishan at karaniwang minamaliit niya ang mga tauhan ng pamilya Sullivan na katulad nila. Pero ngayon, hiningi niya talaga ang opinyon nito. Mukhang medyo nagmature si Yishan sa panahong ito. Tanging ang ganitong Yishan lamang ang karapat-dapat na maging kahalili ng pamilya Sullivan. Hindi na nagatubili si Changwon at ipinahayag ang kanyang mga iniisip, pumunta man sila sa Crimson Summit Ridge o hindi, tiyak na may patutunguhan sila. At natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na makuha ang halamang gamot na iyon. Kailangan lang nating habulin ayon sa direksyon na itinuturo ng Enchanted Shadow Bog at mag-set up ng ambush ng maaga. Sa palagay ko ay hindi rin siya makakatakas. Patuloy tayong tumungo sa direksyong ito habang iniiwasan ang ilan sa mga teritoryo ng makapangyarihang mga demonyong halimaw sa susunod. Sa ganitong paraan, kahit na lumihis tayo ng kaunti, aabutin ito ng halos kalahating araw. Tiyak na makakarating pa rin tayo. Nag-iisip ng ilang sandali si Yishan at naramdaman niyang may katuturan ang sinabi ni Changwon. Hindi nila alam ang layunin ni Mateo sa simula, kaya't bulag na lang silang humabol. Sa huli, ang pagkaantala ng oras dahil sa pagharang ng mga demonyong halimaw ay tumaas pa. Dahil nasa kanila na ang direksyon ngayon, natural lang na hindi na nila kailangang matakot na makatakas ang mga ito. Ang pag-ikot sa teritoryo ng makapangyarihang mga demonyong halimaw ay maaaring mas mabilis pa ng kaunti. Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Magpahinga ka muna sandali at saka aalis. Utos ni Yishan. Naayos na ni Mateo ang kanilang relasyon ni Sandra. Lumunok ang dalawa ng tigi-isang breath-concealing pill at nagmadaling pumunta sa Crimson Summit Ridge. Mateo, pinatay mo ba lahat ang 4 na taong iyon? Ganito ka na talaga kalakas. Medyo namangha pa rin si Sandra sa kapangyarihan ni Mateo. 4 na martial artists sila ng Spirit Condensation Realm, at lahat sila ay namatay sa mga kamay ni Mateo. Tumawa si Mateo at sinabing, paano ako magkakaroon ng ganitong kakayahan? Gumamit lang ako ng ilang maliliit na trick at pinapatay ko sila ng ilang sandali. Kaya ganoon ang resulta. Ngayon lang nakaramdam ng ginhawa si Sandra. Ganoon nga pala. Natakot ako. Kung kaya mong patayin ang 4 na taong iyon ng mag-isa, hindi ba't ibig sabihin noon ay may lakas ka na para mapabilang sa top 30 ng martial roll? Sa simula, ang ranggong ibinigay ng lahat kay Mateo ay nasa 50 ranggo sa martial roll. Hindi naging mahirap para sa lakas na ito na talunin ang ilang ordinaryong second-level Spirit Condensation Realm martial artists. Alam ni Sandra na ang lakas ng mga demonic beast hunter ay mas malakas kaysa sa karaniwang martial artist. Bukod pa rito, mayroong isang third-level Spirit Condensation Realm martial artist sa kanila. Nagawa ni Mateo na hawakan silang 4 doon. Ang pagtataas ng 20 puntos ay hindi gaanong mahalaga. Nasa 9th level Essence Chi Realm pa lang si Mateo. Dahil nasa 9th level Essence Chi Realm na siya, taglay na niya ang lakas ng top 30 sa martial roll. Kapag nakalusot na siya sa Spirit Condensation Realm, gaano kaya iyon kay-tekot? Pakiramdam ni Sandra ay hindi ito kayang isipin pa lamang. Mabuti na lang at itinanggi ni Mateo ang kanyang palagay. Kung hindi, mararamdaman talaga ni Sandra na nasayang ang maraming taon ng kanyang paghihirap. Napakadaya mo talaga. Maraming veterano ang talagang pinaglaruan mo. Matapos makaramdam ng kapanatagan si Sandra, hindi niya napigil ang hamakin si Mateo. Tumawa si Mateo at sinabing, sino ang nag-utos sa akin na ito na maging mahina ang loob? Kung hindi ako nakaisip ng mga panlilinlang, hindi ba't hindi ko na kayang panatilihing buhay ang buhay ko? Kung hindi, hindi sana pinaponte ni Teacher Taylor ang senior apprentice sister para protektahan ako.
Matapos mag-isip, ganoon din ang naisip ni Sandra, ngunit iba ang sinabi ng kanyang bibig, huwag mo akong bigyan yan. Napakahirap ng buhay mo. Hindi ka man lang namatay noong hinamon mo ang Nine Heavens Road. Mukhang kahit ang langit ay hindi mag-abala na tanggapin ka. Tumawa si Mateo pero hindi sumagot. Totoo talaga ang sinabi ni Sandra. Hindi isinapuso ni Mateo ang Nine Heavens Road, ngunit malinaw na patay na siya sa Divine Realm. Ngunit ngayon, nakatayo na siya rito ng maayos. Pakiramdam ni Mateo ay parang panaginip lang ito sa pag-iisip pa lamang nito ngayon. Pagkalipas ng halos kalahating araw, sa wakas ay nakarating na sina Mateo at Sandra sa Crimson Summit Ridge. Ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Bukod sa mga long-arm stone ape, mayroon ding ilang makapangyarihang demonic beast sa paligid ng Crimson Summit Ridge. Hindi kailanman nang ahas ang mga mangangaso ng demonyong halimaw na tumuntong ng tuluyan sa isang lugar na kasing taas ng Endless Forest. Kahit ang mga martial artist ng Crystal Formation Realm ay maingat na kikilos sa lugar na ito. Kung napapalibutan sila ng mga long-arm stone ape, ang magiging resulta ay ang pag-aagawan ng grupo at pagbugbog hanggang mamatay. Nakahanap ang dalawa ng ligtas na lugar para magtago at palihim na obserbahan ang sitwasyon sa Crimson Summit Ridge. Ayos lang sana kung hindi sila tumingin. Pero sa isang tingin lang at natarante si Sandra. Bagamat napakasiksik ng kagubatan, ang malabong paglabas-masok ng mga puting long-arm stone ape ay tila kitang-kita. Naglakad-lakad sila ng grupo-grupo na 2 at 3 na parang nagpapatrolya. Nagtipon at bumuo ng mga pangkat ang mga long-arm stone ape na ito. Bakit parang nagpapatrolya sila sa bundok? Medyo nagulat na tumingin si Sandra kay Mateo, habang ipinapahayag niya ang kanyang boses. Ang lahi ng mga unggoy na bato ay may napakataas na katalinuhan. Ang kanilang kamalayan sa teritoryo ay mas malakas na kaysa sa ibang mga demonyong halimaw. At ang kanilang hierarkiya ay napakahigpit, katulad ng sundalong unggoy, general ng unggoy, at hari ng mga unggoy. Ang mga unggoy na bato ay naninirahan sa mga grupong panlipunan at hindi pinapayagan ang iba na pumasok sa kanilang lupain. Sa sandaling matuklasan nila na may trespasser, sila ay magtitipon at aatake, paliwanag ni Mateo. Nang marinig ang paliwanag ni Mateo, nagtanong si Sandra ng may pagtataka, hindi kaya. Dahil pamilyar ka sa mga gawin ng long-arm stone ape, hindi ba't hinahanap mo ang kamatayan sa pamamagitan ng pagpunta sa Crimson Summit Ridge? Sa pakikinig sa ibig sabihin ni Mateo, ang mga long-arm stone ape ay mayroong napakalakas na pagiging eksklusibo at agresibo. Kapag natuklasan sila, silang dalawa ay mapapahamak. Ang tinaguriang Ape Soldier, Ape General, at Ape King ng long-arm stone apes, ayon sa pagkakabanggit, ay katumbas ng Tier 1, Tier 2, at Tier 3. Kalimutan mo na ang mga general ng unggoy at hari ng unggoy, kahit libu-libong sundalong unggoy lang ang kayang lunurin sila sa pamamagitan ng pagsugod sa kanila. Tumingin si Mateo kay Sandra at humajejek nang walang magawa. Nang makita ang tawa ni Mateo na puno ng pangungutya, muling nagalit si Sandra. Anong tinatawa mo dyan? May nasabi ba akong mali? Itinuro ni Mateo ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, bakit makapangyarihan ang sangkatauhan? Hindi dahil mas mabilis tayong mag-cultivate kaysa sa mga demonyo, ni hindi rin dahil mas maganda ang ating mga katawan kaysa sa mga demonyo, kundi dahil mas mataas ang ating talino kaysa sa mga demonyo. Kaya, gamitin mo muna ang iyong utak bago gumawa ng mga bagay-bagay at huwag lang isipin ang pagtakbo o pag-atake ng walang ingat, naiintindihan mo ba? Ibig mong sabihin, may plano ka. Sabihin mo na agad. Sandali lang. Magaling Mateo, sinasabi mo ba na mas bobo pa ako kaysa sa mga demonyong halimaw? Mabilis na tumugon si Sandra, at agad na tumaas ang kanyang rage meter. Gayunpaman, natuto siya sa pagkakataong ito at hindi gumawa ng anumang tunog, ngunit nagsalita gamit ang boses. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay lalong nanlamig. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, sabi ko nga, Senior Apprentice Sister, pwede bang huwag kang maging masyadong sensitibo, ha? Sinasabi ko lang sa iyo ang isang katotohanan, pero kinailangan mo lang lumingon at pag-alitan ang sarili mo. Bakit? Huwag kang maging proud sa sarili mo. Hindi pa ito ang tamang oras.
Panoorin mo kung paano kita aayusin pagbalik natin. Malamig na singgal ni Sandra. Nakaharap sa bundok na puno ng mga long-arm stone ape, sa wakas ay alam na ng mapagmalaking senior apprentice Sister Taylor kung paano timbangin ang mga bagay-bagay at hindi basta-basta pasabugin ang kanyang puwitan. Iisa lang ang Iron Paw Flying Bear, kaya maaakit pa rin niya ito palayo. Kung maaalarma nila ang bundok na puno ng mga long-arm stone ape, hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong makatakas ang dalawa. Haha! Maraming salamat sa biyaya ng senior apprentice sister, kamahalan. Tumawa si Mateo at sinabi. Tama na ang kalokohan. Anong paraan ang kailangan mo para pumasok, dali, sabihin mo na. Pinigil ni Sandra ang kanyang tiyan na puno ng galit at paos na sinabi. Ngumiti si Mateo at sinabing, paano makakapasok? Siyempre, sa pamamagitan ng pagmamalaki. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.